Isang umaga, tumatakbo si Taiki papunta sa kanilang gym para magsanay. Pero ang totoo, may isang tao lang siyang gustong makita dito. Pagbukas niya ng pinto, tinamaan siya ng bola sa ulo. Agad na pinuntahan ni Chinatsu si Taiki para humingi ng tawad at tanungin kung okay lang siya. Pero wala namang pakialam si Taiki sa bolang tumama sa kanya. Masaya pa nga siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Chinatsu. Para humingi ng tawad sa kanya, binigyan na lang ni Chinatsu si Taiki ng isang tsokolate. Kinilig naman ang ating tanga na bida. Ang kanilang eskwelahan ay kilala sa sports dahil sa napakagagaling nitong mga atleta. Kada umaga, pinipilit ni Taiki na maging unang nag-e-ensayo sa gym, ngunit palagi siyang nauunahan ng babaeng ito mula sa Women's Basketball Club. Lumipas ang ilang oras, napuno na ng mga atletang nag-e-ensayo sa gym habang si Taiki ay nag-i-imagine kung ano ang pakiramdam kapag napakasala niya si Chinatsu, na agad namang sinira ng kanyang mga kaibigan at sinabing imposible ito. Dahil si Chinatsu ay sobrang sikat, hindi lang sa eskwelahan kundi pati na rin sa buong Japan. Samantalang siya naman, wala pang napapatunayan sa badminton maski isa. Lalo pa itong sinira ang kanyang kumpiyansa sa pagsabi na isa lang siyang low-class na estudyante at parang insekto kumpara kay Chinatsu. Pero sa lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan, naibalik pa rin ni Taiki ang kanyang kumpiyansa at sinabing, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Damn, hindi naman pala ganun katanga ang ating bida. Sinabi ng kanyang kaibigan na kailangan niyang magtagumpay at umabot kahit na sa second round para makilala siya nito at makuha ang number niya. Maya-maya, biglaang ginulat siya ng isa sa mga kaibigan ni Taiki. Nag-asara ng dalawa na nauwi sa pagtulala ni Kasahara. Tumigil na ang dalawa, at tinanong ni Taiki kay Hina kung ano ang nagpapasaya sa isang babae, na ikinatuwa nito. Tungkol ba ito sa mga relationship? Tanong ni Hina. Sinabi ni Hina ang mga listahan niya kung ano ang gusto ng mga babae sa isang lalaki, kagaya ng pagiging maaasahan, astig, at pinakaimportante sa lahat, ang pagiging macho. Sobrang entusyastiko niya sa panghuli kaya sobrang naiilang ang dalawa sa kanya. Habang papunta sa gym, pinagsisihan ni Taiki ang pagtatanong kay Hina ng mga bagay na yon. Kakaisip, hindi niya napansin na nasa harap na niya si Chinatsu, na nakaupo sa hagdanan ng gymnasium. Sobrang natulala ang ating bida sa ganda ni Chinatsu. Nakalock pa ang pinto ng gym, kaya't lumapit si Taiki dahil ito na ang kanyang tsansa para makausap ulit si Chinatsu. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya, naisip niyang ipakilala ang sarili niya pero kinabahan siya na baka mabigla ito. Naisip din niyang magpasalamat sa ibinigay nitong tsokolate na hindi pa niya kinakain, pero pumasok sa isip niya na itanong na lang kung ano ang binabasa niya. Pero napansin niya na tungkol ang libro sa basketball, na wala siyang alam kahit na isa, kaya't napagtanto niya na tumahimik na lang. Pero nung bumahing si Chinatsu, gumana agad ang chick boy instinct ni Taiki at agad niyang inoffer ang kanyang scarf kay Chinatsu, na ikinagulat nito. Pero hindi pa tapos ang ating bida dahil ginanahan siya ng sobra, at lahat ng laman ng bag niya ay binigay niya, kagaya ng mainit na kape sa tumbler niya, gloves, at hot pocket heater. Dito na-realize ni Taiki na masyado siyang ginanahan at sobrang naging weird na ang sitwasyon. Pero nagulat siya na nakangiti si Chinatsu. Tinanong niya kung bakit, at sinabi nitong inaabangan niya kung anong susunod na kukunin niya sa kanyang mahiwagang bag. Agad namang naghanap sa bag niya ang ating tanggang bida. Damn, babawiin ko na ang sinabi ko kanina sa kanya, lol, naisip ni Taiki. Tumawa si Chinatsu nung naghanap si Taiki sa kanyang bag at sinabing nagbibiro lang siya, sabay pasalamat sa pag-aalala sa kanya, na ikinagaan ang puso ni Taiki. Sinipon at nabahing din si Taiki. Kaya isinusuot sa kanya ni Chinatsu ang scarf at sinabing ayos lang siya. Natulala at napaisip si Taiki dahil napaganda ang sitwasyon, parang ganito ang ginagawa ng mga bagong kasal na mag-asawa. Dumating ang gwardya dala ang susi, kaya tumayo na si Chinatsu at tinawag siya sa pangalan niya, na sobrang ikinagulat ni Taiki dahil alam ni Chinatsu ang pangalan niya. Kinilig si Taiki dahil naisip niya na interesado sa kanya si Chinatsu dahil inalam nito ang pangalan niya. Pero ang katotohanan ay nakita lang ni Chinatsu ang pangalan sa kanyang scarf na sinulat ng nanay niya, na sobrang ikinahiya ni Taiki. Kinabukasan, nag-e-ensayo sila sa gym. Nung natapos sila, nagpahinga si Taiki, pero sobrang na-excite pa siya dahil alam na ni Chinatsu ang kanyang pangalan ngayon at nakuha na niya ang unang step.
Ang kailangan na lang niyang gawin ay makuha ang number ni Chinotsu. Paglabas niya sa CR, nakita niya si Chinotsu na kausap ang kanyang coach. Pero ginulat na naman siya ni Hina dahil nakita siya na nakatitig kay Chinotsu. Nalaman agad ni Hina na may gusto siya kay Chinotsu at sinabing sobrang taas ng kanyang minimithi at dapat niyang paghandaan ang nalalapit na pag-reject sa kanya nito. Pero tinanggi ni Taiki na may gusto siya kay Chinotsu, kaya't sinabi ni Hina na may kasamang lalaki kahapon si Chinotsu at boyfriend niya ito. Mongoloid si Taiki, pero lumabas na niloloko lang pala siya ni Hina. Kinagabihan, pauwi na ang lahat galing sa training, pero na-realize ni Taiki na nakalimutan niya ang tuwalya niya sa gym kaya bumalik siya para kunin ito. Pagpasok niya, nakita niya si Chinotsu na nagta-training pa rin. Ayos Mamba mentality, naisip niya. Tinawag ulit siya ni Chinotsu sa pangalan niya, na ikinagulat niya dahil naaalala pa rin ito ang pangalan niya. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya tinanong niya na lang kung bakit nagsasanay pa rin siya kahit gabi na. Sinabi ni Chinotsu na hindi siya nasisiyahan sa mga laro niya kanina. Pero sinabi ni Taiki na hindi niya dapat i-overwork ang sarili niya. Ngunit sinabi ni Chinotsu na gusto niya talagang maglaro ng basketball ngayon. Naisip ni Taiki na sobrang mahal ni Chinotsu ang sports na ito, kaya humanga siya ng sobra. Nagulat siya dahil tinitigan siya ni Chinotsu at bigla siyang inaya ng 1v1. Damn, let's go, napaisip si Taiki. Napahiya siya dahil wala siyang nagawa at hindi man lang siya naka-score. Sinabi ni Chinotsu na dahil sa badminton, mabilis siya gumalaw. Ngunit tugon ni Taiki, nung bata siya, lagi silang naglalaro ng nanay niya dahil kasama ito sa basketball club dati. Sinabi din ni Chinotsu na ang kanyang nanay ay kasama din sa basketball club dati. Tinanong ni Chinotsu kung napag-isipan na din niya na mag-basketball dati, at sinabi niya oo, pero hindi siya sanay sa mga team sports, kaya nabubuhakaw lang niya lagi ang bola. Pero sa badminton, mas na-enjoy niya dahil mag-isa lang siya at sa kanya nakasalalay ang lahat, manalo man o matalo, siya ang dahilan nito. At sobrang na-enjoy niya ang pressure na nararamdaman niya dito. Napangiti si Chinotsu at sinabing kaya pala ang sipag niya mag-ensayo. Pero sinabi ni Taiki na nung graduate si Chinotsu mula junior high noong nakaraang taon at walang kahit na anong club activities noon, pumunta si Taiki sa gym at nakita niya si Chinotsu doon na nag-e-ensayo habang may mga luha sa kanyang mga mata. Nalaman niya na hindi umabot si Chinotsu sa nationals dahil natalo sila ng 1 puntos lang. Pero kahit na nakakadismayang pangyayari yon, nagpupursige pa rin si Chinotsu, at doon siya namangha at na-motivate na mas magpursige pa sa badminton dahil kay Chinotsu. Nabigla si Chinotsu sa narinig niya at may sasabihin sana, pero naistorbo sila ng gwardya at pinauwi na sila dahil magsasara na ang eskwelahan. Nagsimula silang magligpit ng mga gamit, pero habang tinutulak ni Chinotsu ang mga bola, may nalaglag na isa. Pareho nilang sinalo ito kaya nauwi sa aksidenteng paghawak ng kamay at isang romantikong sitwasyon. Kinabukasan, mabilis na gumayak si Taiki para makapasok na, pero napansin niya ang magazine ni Chinotsu at napasigaw siya ng pangalan nito. Narinig ito ng nanay niya at sinabi nito na ang nanay ni Chinotsu at siya ay mag-teammates dati at matalik na magkaibigan. Ginahan ng sobra si Taiki dahil magagamit niya ito para mas maging close pa kay Chinotsu. Pero may sinabi ang kanyang nanay na nagpagulat at nagpalungkot sa kanya. Sinabi nito na lilipat na sina Chinotsu sa ibang bansa. Natulala na lang si Taiki at napaisip na ito siguro ang pinag-uusapan nila noon ng kanyang coach. Agad na nagtatakbo si Taiki papunta sa eskwelahan para kausapin si Chinotsu dahil imposibleng sasaya siya dito, mawawala ng saysay ang walang humpay na pag-eensayo at paghihirap nito sa kanyang career dito. Dumating na si Taiki sa gym at tinanong siya ni Chinotsu kung bakit siya hingal na hingal. Sinabi ni Taiki na gusto niyang umabot si Chinotsu sa nationals ngayong taon, at sinabi niya na sobrang dami niyang natutunan mula kay Chinotsu, ang pagpupursige para sa kanyang pangarap araw-araw, na kahit ilang beses kang matalo at bumagsak, patuloy ka pa ring nakatingin sa mga pangarap mo. Kaya sinabi niya na huwag siyang susuko. Pero agad sinira ni Chinotsu ang moment ni Taiki at sinabing hindi siya pupunta ng ibang bansa. Ipinaliwanag niya na ang pamilya lang niya ang pupunta, at may iwan siya dito sa kakilala nila. Sobrang naging weird ang sitwasyon dahil ang ating bida ay ginanahan na naman ng sobra at nagdadakdak na lang ng kung ano-ano. Nahiya ng sobra si Taiki at sinubukan niyang umalis,
Pero nagsalita si Chinatsu at sinabing sobrang nahirapan siyang magdesisyon dahil sobrang nakakalungkot maging mag-isa at maiwan ng kanyang pamilya. Ngunit, salamat sa pag-uusap nila kahapon at sa mga sinabi ni Taiki, dito niya na-realize ang sakit at paghihirap ng kanyang pagkatalo noon, kaya't naging mas determinado siya na umabot sa nationals ngayon. Kaya nagdesisyon siyang magpaiwan, kaya't sobrang nagpasalamat si Chinatsu sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya na maglaro sila ulit paminsan-minsan ng 1v1, kaya sinabi ni Taiki na basta maglaban din sila sa badminton. Kinabukasan, na-realize ni Taiki lahat ng cringe na bagay na pinagsasabi niya, pero laking ginhawa dahil linggo ngayon at makakaiwas siya sa kahihiyan kay Chinatsu. Unang araw sa buhay niya na ayaw niyang makita si Chinatsu dahil sobrang hiyang-hiya siya. Pagbaba niya sa hagdan at papunta sa kusina, para siyang nakakita ng multo dahil naroon si Chinatsu sa bahay nila at binati siya ng, "Good morning, Taiki-kun." Natulala siya at hindi makapaniwala. Bigla namang dumating ang nanay niya kasama ang nanay ni Chinatsu. Naalala niya ang sinabi ni Chinatsu na titira siya sa kakilala nila pag-alis ng bansa ng kanyang mga magulang. Lumabas na ang taong yon ay ang nanay ni Taiki. Sinabi na simula ngayon, doon natitira si Chinatsu sa kanila, na nagpagulat ng sobra sa kanya, at hindi niya alam ang nangyayari. Kinabukasan, dumating na si Chinatsu sa kanila, at winelcome siya ng buong pamilya ni Taiki. Pero si Taiki ay parang na mongoloid at hindi pa rin pumapasok sa utak niya ang mga pangyayaring ito. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin dahil, sa loob ng 2 taon, magkasama silang dalawa sa iisang bahay. Habang tila tulala pa rin si Taiki, biglang pumasok si Chinatsu sa kwarto niya at sinabing siya naman daw ang maligo dahil tapos na siya. Tumanggi si Taiki, pero naamoy na niya na kagagaling lang maligo ni Chinatsu, kaya bigla niyang kinuha ang manga para i-distract ang sarili. Ginagawa niya ang lahat para hindi isipin si Chinatsu, pero lumapit ito sa kanya. At nang mas lumapit pa si Chinatsu, hindi na kinayanan ni Taiki, kaya inabot na lang niya ang manga para makatakas sa sitwasyong hindi niya kayang i-handle. Nagpanik si Taiki nung nakita niyang nakatitig sa kanya si Chinatsu. Pero sinabi ni Chinatsu na mahirap makitira sa ibang bahay, at kahit na mag-best friend ang kanilang mga magulang, hindi niya ganoon kakilala ang pamilya ni Taiki noon. Pero dahil andito si Taiki, na palagi niyang nakikita sa practice at nakakausap, gumagaan ang loob niya. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis na si Chinatsu, at si Taiki naman ay nagpunta sa CR para maligo. Nadidismaya si Taiki dahil kung ano-ano ang naiisip niya kay Chinatsu. Pero naisip niya na ang tanging gusto lang nito ay comfort mula sa kanya dahil nakakalungkot ang kanyang sitwasyon. Kaya't nagdesisyon si Taiki na gagawin niya ang lahat para umasta ng normal sa harap ni Chinatsu. Agad siyang sinubak ng pagpasok niya sa CR, naamoy niya at naisip na pareho sila ng tubig at CR na ginamit ni Chinatsu. Kinabukasan, sa practice, napansin ni Kasahara na sobrang ganado si Taiki ngayong araw. Agad na nalaman ni Kasahara kung bakit at binalaan siya na huwag ipagsabi na magkasama sila sa iisang tirahan ni Chinatsu. Hindi naiintindihan ni Taiki kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Kasahara na sobrang sikat ni Chinatsu. Kaya kapag nalaman ng mga kulto-kultong lalaki na magkasama sila sa iisang bubong ni Chinatsu, baka siya ang targetin at pag-initan ng mga ito. Pero inamin ni Kasahara na napakaswerte niya dahil kasama niya sa isang bahay ang babaeng patay na patay siya. Sinabi ni Taiki na nagpaiwan si Chinatsu dahil gusto niyang umabot sa nationals ngayong taon. Sinabi ni Kasahara na dapat ayain niya sa date si Chinatsu, lalo na't close na silang dalawa. Pero tumanggi si Taiki at sinabi na, kagaya ni Chinatsu na gusto ring umabot sa nationals, kailangan niyang pantayan ang pagsisikap at umabot din sa national badminton. Ngunit sinabi ni Kasahara na medyo imposible ito dahil wala pa si Taiki sa level ng mga national athletes at first year pa lang niya. Pero pakiramdam ni Taiki na kailangan niya itong gawin para pantayan at maabot si Chinatsu, kaya inaya niya ulit ng isa pang round si Kasahara. Ngunit ayaw na nito, kaya nakipaglaro na lang siya sa iba. Dumating si Hina at napansin na energetic si Taiki ngayon. Sinabi ni Kasahara na nagpupursige si Taiki para sa kanyang goal. Agad namang tinanong ni Hina kung ano yon. Sinabi ni Kasahara na ang goal ni Taiki ay makaabot sa nationals. Naging curious si Hina kaya tinanong niya kung sa tingin ni Kasahara ay kaya itong gawin ni Taiki. Sinabi ni Kasahara na hindi niya alam,
pero ang mga taong totoo sa sarili at nananatiling tapat ay ang pinakamalalakas, at kahit anong pagsubok, hinding-hindi sila susuko. Kinagabihan, sa kanilang bahay, nag-eensayo pa rin si Taiki. Biglang dumating si Chinotso na may dalang tubig at tinanong kung ano ang pinapanood niya. Ayaw ipakita ni Taiki dahil video lang ito ng laro niya kanina. Sinabi ni Chinotso na gusto niyang makita, kaya nabigla si Taiki pero pinakita pa rin niya ito. Nab-I-believe si Chinotso sa mga galaw ni Taiki sa court at sa bilis ng hampas niya, pero sinabi ni Taiki na hindi pa yun sapat at napakalayo pa niya. Sinabi rin niya ang mga bagay na kahinaan niya at na kung hindi niya may improve ang mga ito, hindi siya aabot sa nationals. Nagulat si Chinotso sa narinig at na mongoloid na naman si Taiki dahil nagpadalos-dalos na naman siya at nasabi ang mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Sinubukan niyang bawiin ito, pero huli na ang lahat kaya inamin na niya ang totoo. Umalis si Chinotso para kunin ang ibibigay sa kanya. Maya-maya, dumating na siya at may dala siyang promise bracelet. Agad itong tinanggap ni Taiki at inilagay sa kanyang paa, pero sinabi ni Chinotso na masyado yung mahigpit at hindi makakadaloy ang dugo. Kaya tinanggal niya ito at inayos. Sinabi ni Chinotso na sana makapasok din siya sa nationals at sabay pinakita ang bracelet niya para pareho sila. Umalis si Chinotso at nag-good night kay Taiki, at dahil dito lalong ginanahan ang ating bida na magpursige pa. Dahil bumoboto at nagtitiwala sa kanya si Chinotso, pinanggako ni Taiki na magsisit up siya ng 30 times kapag may pumasok na maling bagay sa isip niya tungkol kay Chinotso. Kinabukasan, maagang gumayak si Taiki, na ikinagulat ni Chinotso dahil paalis na ito habang siya ay kagigising pa lang. Sinabi niya na tutulong pa siya sa pag-set up ng club, pero ang totoo ay gusto lang niyang makapag-ensayo ng mas matagal. Nginitian siya ni Chinotso at sinabing mag-ingat siya. Sinubukan pigilan ni Taiki ang kilig, ngunit naisip niya na para silang mag-asawa. Sa eskwelahan, naabutan ni Hina si Taiki na bigla-biglang nagsi-sit-ups. Sinabi ni Taiki na nilalabanan lang niya ang mga demonyo sa isip niya. Pero kahit nakaunti lang ang sinabi ni Taiki, agad na nalaman ni Hina na may nangyari sa kanila ng basketball girl na crush niya. Kung ano-ano ang sinabi ni Hina kay Taiki kahit na lumalayo na siya. Kinabahan si Taiki na baka malaman ni Hina na nakatira sa kanila si Chinotso. Dahil napakasitsit nito, kakalat ang kanyang sikreto. Sa kalalakad palayo kay Hina, nasalubong nila si Chinotso at inabot sa kanya ang kanyang wallet sa bahay, pero bago masabi ito ni Chinotso, iniba niya agad ang usapan para hindi malaman ni Hina na nakatira sila dalawa magkasama ni Chinotso. Na-realize agad ni Chinotso na sinusubukan ni Taiki na itago ang sitwasyon nilang dalawa, kaya't ngumiti na lang siya at naglakad paalis na parang hindi sila magkakilala. Pero nag-alala siya dahil baka mali ang inakala ni Chinotso sa pangyayari. Maya-maya, sinabi niya ito kay Kasahara at sinabi niya na napakabobo niya dahil ganoon niya hinandle ang sitwasyon. Pinaliwanag ni Kasahara na pag pinagpatuloy pa niya ang paglayo at pagpanggap, baka akalain ni Chinotso na ayaw niya makasama sa bahay at ikinahihiya niya si Chinotso. Naantala sila ng gwardya at nagpapatulong magbitbit ng mga bangkuan, pero napansin din ng gwardya si Hina at Chinotso kaya sinabi na tulungan din sila, na nagpagulat ng sobra kay Taiki. Inisip niya na eto na ang tsansa niya na mabawi ang kabobohan at kamangmangan na ginawa niya kanina. Lumapit siya kay Hina at sinabing siya na lang magdala ng isa, pero hindi siya pinansin nito. Kinabahan si Taiki na baka nagalit ito sa kanya. Napansin ni Hina ang nangyari, kaya't nagdesisyon siya maging frontliner kay Taiki. Sa labas, lumapit si Hina kay Chinotso at biglang tinanong kung may boyfriend na siya. Kabang-kaba si Taiki sa likod na napabulong ng siraulo. Sagot ni Chinotso ay wala siyang boyfriend. Tinanong ni Taiki kay Kasahara kung bakit ang lakas ng loob ng baliw na to, pero hindi rin alam ni Kasahara. Noong sinabi ni Chinotso na wala, tinanong ni Hina kung gusto niyang magka-boyfriend, pero ang sagot ni Chinotso ay focus lang muna siya sa basketball. Naglag si Hina dahil akala niyang malulungkot ng sobra si Taiki, pero alam na ni Taiki na yun ang isasagot ni Chinotso dahil mahal na mahal niya ang paglalaro ng basketball. Pagdala na nila ng mga bangko, napansin sila ng isang guro at sinabi kay Taiki na bilib sa kanya ang coach niya dahil sobrang gumaling siya at lumakas. Na-excite si Taiki ng sobra at sasabihin sana kay Chinotso, ngunit umalis na ito bago niya masabi. Sa practice, binuhos ni Taiki ng todo ang kanyang pagsasanay,
pero nakita niyang bumagsak ng malakas si Chanotsu. Nag-alala ng sobra si Taiki, pero wala siyang magawa dahil kailangan niyang magpanggap na hindi sila magkakilala. Pumunta si Chanotsu para maghugas ng kamay, kaya't sinundan ni Taiki ito at tinanong kung okay lang siya. Sinabi ni Chanotsu na okay lang siya at bakit siya kinakausap, hindi ba't nagpapanggap silang hindi magkakilala. Humingi ng tawad si Taiki dahil hindi niya sinabi kaagad ang bagay na ito at sinabi niyang ginagawa niya yun dahil sobrang sikat niya at baka magkasitsitan ng mga estudyante sa kanya at hindi makapag-focus sa training niya. Nagulat si Chanotsu dahil ito lang pala ang dahilan, akala niya na may gusto siya kay Hina kaya niya ginagawa ito. Dahil biglang umasta ng ganun si Taiki sa harap ni Hina at tinanong pa ni Hina kung may boyfriend si Chanotsu, naisip ni Chanotsu na baka nagseselos si Taiki sa kanya. Kaya't pinagdesisyonan niya na lumayo na lang sa kanya at inisip na matulog na lang sa labas o magrenta ng sobrang murang kwarto. Natawa ng sobra si Taiki dahil dito, at nagulat si Chanotsu sa reaksyon niya. Nag-asaran at nagbiruan ang dalawa, at nayos na ang hindi nila pagkakaintindihan. Pero maya-maya, nakita sila ni Hina. Sa gym, inanunsyo ng coach nila na maghanda na sila para sa paparating na preliminaries. Ang mga magpapakita ng natatanging kakayahan ay isasama sa koponan ng paaralan at magkakaroon ng pagkakataong makilahok sa mga qualifiers para sa regional at prefectural tournaments hanggang sa nationals. Kailangan makuha ni Taiki ang una o pangalawang pwesto sa prefecture upang makapasok sa nationals, at upang magawa yon, kailangan niyang maging mas magaling kaysa kay Haryu na nagtapos ng pangatlo sa torneo noong nakaraang taon. Napansin ni Taiki na dumarami ang bilang ng mga manunood kamakailan, kahit na kalahati sa kanila ay naroon para panuorin si Chanotsu maglaro, at ang kalahati naman ay naroon upang panuorin ang gymnastics routine ni Hina. Sobrang bumilib ang coach ni Hina sa kanya dahil pang-apat ito sa gymnastics sa buong bansa. Pagkatapos ng practice, lumapit si Hina kay Taiki at siningil siya sa panunood, pero nakikipagbiruan lang ito sa kanya. Naisip ni Taiki na baka isipin ni Chanotsu na may gusto siya kay Hina, kaya't lumingon siya kay Hina pero nakita niyang nakatitig ito habang nakangiti, kaya bumalik na siya sa pagpapractice. Natulala si Hina at inisip na baka nilalayuan siya ni Taiki. Habang papauwi, iniisip ni Taiki kung paano niya gagawin para hindi magkamaling akala ulit si Chanotsu. Bigla siyang ginulat ni Hina at tinanong kung bakit doon siya papunta, hindi naman doon ang daan ng bahay nila. Sinabi ni Hina na may nagbukas na chiropractor sa Azuma area at titignan niya ito. Na-realize ni Taiki na doon lang din ang bahay nila, kaya't kinabahan siya na baka makita ni Hina si Chanotsu na pumapasok sa bahay nila. Inisip niya na kailangan nilang bilisan habang nasa eskwelahan pa si Chanotsu, kaya't inaya niya agad si Hina at sinabing bilisan habang maikli pa lang ang pila. Umalis sila, pero huminto si Hina dahil sa isang cute na aso. Inaya niya ito na magmadali, pero kada daan, humihinto si Hina kung saan-saan habang naglalakad. Inaasar siya ni Hina tungkol sa pakikipag-usap niya kay Chanotsu noong nakita niya sila. Sinabi pa ni Hina na nandito siya palagi para tulungan siya. Ngunit sinabi ni Taiki, wala kang mapapala pag tinulungan mo ko, kaya't bakit mo pa ako tutulungan? Sagot ni Hina, natutuwa kasi ako dahil kahit na may mga imposibleng bagay na gustong gawin si Taiki, handa pa rin siyang subukan ito. Kaya't susuporta ako palagi. Pagkatapos, biglang nagulat si Hina noong titingin na si Taiki. Pinigilan siya ni Hina, pero tumingin pa rin siya, at nakita nila si Chanotsu at Haryu na naglalakad magkasama. Nablangka si Taiki dahil sa nakita niya, at sinubukan ni Hina na pag-aanin ang loob niya. Sinabi nito na sigurado siyang magkaibigan lang sina Chanotsu at Haryu, at dagdag pa na silang ang dalawa ni Taiki ang magkasamang naglalakad. Agad namang bumalik ang utak niya sa sinabi ni Hina, at sabay na silang umalis at umuwi. Kinabukasan, nakita ni Taiki na magkasama pa rin sina Chanotsu at Haryu, at nag-uusap. Nagdulot ito ng brain rot sa isip ni Taiki. Sinabi ni Hina na magkaklase ang dalawa at magkatabi pa sa upuan. Pareho rin silang napili bilang class reps, na lalo pang nagpa-mongoloid kay Taiki. Lumapit ulit si Hina at sinabing okay lang yon dahil sinabi naman ni Chanotsu na focus siya sa basketball. Sinagot ni Taiki na alam niya yon, pero hindi niya mapigilan na magselos. Sa practice, napunta kay Taiki ang bola kaya sinundan siya ni Chanotsu. Noong inabot na ni Taiki ang bola, aalis na sana siya,
pero pinahinto siya ni Chanotsu at tinanong kung kailan matatapos ang practice niya dahil nakalimutan niya ang susi ng bahay at wala ang mga tao doon. Sasabihin na sana ni Taiki, pero biglang naistorbo sila ni Haruo, na tinawag si Chanotsu na "Shi". Nabigla si Taiki sa narinig at nagtatakbo pa uwi sa sobrang selos, dahil ang tawag lang niya kay Chanotsu ay Chanotsu, pero si Haruo ay "Shi". Sobrang nagselos siya dahil parang sobrang close ng dalawa. Pagdating sa bahay, bigla na lang napahiga si Taiki sa sobrang selos at nawala ng lakas ng loob. Naisip niya na normal na estudyante lang siya, samantalang ang dalawa ay superstar. Nalungkot ng sobra si Taiki, pero nagulat siya nang dumating si Chanotsu. Sinabi ni Chanotsu na napakaaga niyang umuwi at akala niya ay 7 PM pa matatapos ang practice nila, kaya naghintay siya doon. Nainis si Taiki sa ginawa niya dahil inuna niya ang selos niya kay Haruo, at inisip na baka si Haruo lang ang inantay nito. Sinabi niya na aalis na siya at pupunta sa kwarto niya, pero pinigilan siya ni Chanotsu at sinabi na may gusto siyang itanong. Tinanong ni Chanotsu kung tumakbo siya pauwi dahil napansin niyang pawis na pawis si Taiki, at tinanong kung dahil ba akala niya ay uuwi siya ng mas maaga kaya ayaw niyang mag-antay si Chanotsu sa baba. Natuwa si Taiki dahil napansin ni Chanotsu ang lahat ng yun, kahit na ang iniisip lang ni Taiki ay ang pagseselos niya. Sinabi ni Chanotsu, kung iyon ang dahilan, nice save. Pero itinanggi ito ni Taiki at sinabing nagjo-jogging lang siya, at mukhang mag-round 2 pa siya. Kaya lumabas si Chanotsu at nagtatakbo ulit. Habang tumatakbo, iniisip ni Taiki na wala naman talaga siyang laban kay Haruo. Sinabi niya sa sarili na hindi na mahalaga kung sino ang makasama o ano ang itawag kay Chanotsu, dahil kung iyon ang iisipin niya, mababaliw siya. Ang kailangan niyang gawin ay mag-focus sa ensayo niya para makilala at umabot din sa nationals. Kinabukasan, habang nag-e-ensayo si Taiki, napansin nila ni Kasahara na pinanalo ni Haruo ang lahat ng laban niya. Habang naglalakad, tinanong ni Kasahara kung ano ang lagay sa sitwasyon nila Chanotsu at Haruo. Sinabi ni Taiki na hindi na niya hahayaan na maapektuhan siya ng mga yun at magfo-focus siya sa mga training niya. Habang naglalakad, nakita ulit nila na magkasama ang dalawa, kaya sabay talikod si Taiki at sinabing wala siyang pakialam. Kung wala kang pakialam, bakit ka tumalikod? Sabi ni Kasahara. Narinig nila ang usapan kung saan sinabi ni Chanotsu kay Haruo na good luck sa mga laro, pero sinagot ni Taiki na wala siyang pakialam, halata naman sa itsura niya. Di ba? Sabi ng kalbo, napansin niyang palaging magkasama silang dalawa ni Chanotsu. Tugon ni Haruo na magkatabi sila sa klase. Pero duda ang kalbo na ayun lang yon, kaya sinabi ni Haruo na sobrang busy nilang dalawa sa sports. Pero ang sarap sa pakiramdam na may kasamang babae na masipag mag-ensayo, dagdag pa nito. Pero hindi pa rin naapektuhan ng ating bida, halata naman, di ba? Pagbalik nila, nagkataon na magkalaban silang dalawa ni Haruo. Naglaban ang dalawa, at kahit na sobrang seryoso ni Taiki, dinudurog lang siya ni Haruo. Dumating si Hina at sinabing, okay lang ba ito? Sobrang one-sided ng laban. Inisip ni Kasahara na sobrang hirap nito para kay Taiki dahil kalaban niya ang taong close sa crush niya at dinudurog lang siya. At si Haruo ay mas malapit pang maabot ang goal ni Taiki, ang laban na yun ay sobrang bigat para kay Taiki dahil parang sinasabi na sakuan na niya pareho ang gusto niya. Napansin ni Kasahara na nanunood ng maigi si Chanotsu sa dalawa. Natalo at dinurog si Taiki ni Haruo. Nilapitan siya ni Kasahara at tinanong kung okay lang ba siya sabay binigyan ng tubig. Pero nagulat si Kasahara na ganado parent si Taiki, kasi inaasahan niyang malulungkot ito. Sinabi ni Taiki na dahil ito kay Chanotsu at mas na-motivate pa siya, pero kahit kailan hindi niya gagawing dahilan si Chanotsu sa mga pagkatalo niya. Sinabi niya na hindi siya nagbabadminton para kay Chanotsu, ginagawa niya ito dahil sobrang gusto at mahal niya ang badminton. Nagsimula na ang round 2 ng 2. Bago magsimula, napansin ni Taiki ang binigay ni Chanotsu, at dahil dito, mas lalo pa niyang gagalingan. Nagulat ang lahat sa mga galaw ni Taiki, para bang biglang gumaling ito ng sobra. Pero sa huli, natalo parent si Taiki. Habang naglilinis, sinabi ni Kasahara na ayos lang yun dahil bumilib naman ang lahat sa performance na ginawa mo. Pero nalulungkot parent si Taiki dahil natalo siya at sinabing alam na niyang wala siyang tsansa sa kanya at naiinis siya. Sa labas ng gym, narinig ni Kalbo at Haruo ang mga sinabi ni Taiki.
Sinabi ni Haryu, anong nakakainis? Ako dapat ang mainis, sabay alis. Habang naglalakad si Taiki pauwi, iniisip niya kung paano siya mananalo at ano ang mga dapat ay improve. Pero nagulat siya kay Chinatsu nang sabihin nitong sundan siya. Nagpunta sila sa parke, tinanong ni Taiki kung bakit anden sila, at sinabi ni Chinatsu, hindi ba sinabi mo na maglaro tayo ng badminton? Nagulat si Taiki dahil naalala pa ni Chinatsu ito. Nagsimula silang maglaro, pero hindi man lang matamaan ni Chinatsu ang shuttlecock, kaya natawa siya. Tinuruan niya ito, at nung nalaman na ni Chinatsu ang gagawin, tinamaan na niya ito. Habang naglalaro, binanggit ni Chinatsu na nakita niya ang laban nilang dalawa ni Haryu. Pero sinabi ni Taiki na kalimutan na lang ito dahil sobrang nakakahiya yun. Sinabi ni Chinatsu na sobrang nabilib siya sa mga ginawa ni Taiki noon at napahirapan niya si Haryu. Pero sabi ni Taiki, kahit natalo pa rin ako, dinurog lang ako. Natawa si Chinatsu at sinabing, ayaw mo talaga ng natatalo, no? Sinabi niya na kahit anong instruction ang sabihin ng coach, talagang aaralin at gagawin niya ito, at hindi siya sumusuko. Kaya sinabi ni Chinatsu, magiging okay ka lang. Dahil dito, natouch ng sobra si Taiki at sinabing mananalo siya sa susunod. Napansin ni Chinatsu na nakatingin si Taiki sa mga nakasabit sa bag niya na may nakasulat na, "Chi", at sinabi niya na galing ito sa mga kaklase niya. Ang tawag sa kanya ng mga ito ay, "Chi". Gamaan ang loob ni Taiki dahil hindi pala tawagan nilang dalawa ni Haryu kundi buong klase nila. Inaya na siyang umuwi ni Chinatsu, pero sinabi ni Taiki na mauna na siya dahil madaming tao sa daan at baka mabother siya. Umalis na si Chinatsu, at nag-ensayo pa si Taiki. Kinabukasan, nagulat si Taiki dahil magkakampi sila ni Haryu. Sinabi niyang gusto niya itong talunin, pero paano niya gagawin yun magkakampi sila? Sabi naman ni Kasahara, ang Lupei, magkasama kayo ng romantic rival mo. Nagulat sila dahil nasa likod lang nila si Haryu at inaya na siyang mag-practice. Kinabahan si Taiki dahil baka narinig sila nito. Pero napansin ni Taiki na parang hindi naman narinig ni Haryu. Maya-maya, tinanong siya nito kung may gusto siya kay Chinatsu, at parang naluso na sorbetes si Taiki sa kaba. Nagsimula ang training nilang dalawa, at napansin ng mga tao na sobrang tindi ni Haryu, hingal na hingal si Taiki. Pero sinabi ni Haryu na hindi pa niya nakita si Chinatsu na ganun kapagod at kaina, at sinabi na sa tingin niya ang magiging boyfriend ni Chinatsu ay isang astig at malakas na lalaki, kagaya niya. Kaya sinabi ni Taiki, mag-training pa tayo. Ilang linggo ang lumipas sa kanilang silid-aralan, parang lantang sisiw si Taiki sa sobrang pagod. Sinabi niya na sobrang tindi ng training nilang dalawa araw-araw ni Haryu, na ikinagulat ni Kasahara dahil hindi naman ito team player type. Kaya sinabi ni Hina na baka pinagtitripan siya nito dahil iniisip na aagawin niya si Chinatsu sa kanya, na nagpabalik pa ng sitwasyon. Sinabi ni Taiki, oo, parang insekto lang ako kumpara kay Haryu. Ilang oras ang lumipas at nag-e-ensayo na sila Taiki at mga club members nila. Nilapitan siya ni Taiki at sinabi na mali-mali ang ginagawa niyang mga take dahil mas pinipili niya ang mga easy shots. Agad naman sinunod ni Taiki ang payo ni Haryu at nagsimula ng mag-ensayo. Habang pauwi, nakatungkod ang ating bida at sinabing buti nakasurvive siya sa araw na yon. Paglabas nila ng gate, nakita nila si Haryu at mga kaklase niya kasama si Chinatsu. Bigla siyang hinayla ni Haryu palapit at sinabi, eto si Taiki at naging kakampi ko, pero isang tonong basura at puro butas ang laruan. Tila bang pinapahiya siya nito sa harapan ng mga kaklase nila at sa harap ni Chinatsu. Pero tinanggap niya lahat ito dahil alam niya sa sarili niya na natututo naman siya. Nagulat siya nang sabihin ni Haryu na kahit na ganun itong si Taiki, ay gagaling ito. Kahit ilang beses kong bulihin, hindi siya inuurungan. At kahit may gawain siya, sobra-sobra niya talagang gagawin at tatapusin niya. Natuwa si Taiki dahil nakita ni Haryu ang potensyal niya. Masaya si Chinatsu at bumubulong, ang galing mo. Dahil dito, sumaya si Taiki, pero naatras siya nang may tumawag kay Haryu at sinabing girlfriend niya ito. Nagulat si Taiki at sinabing, may girlfriend ka pala, senpai. At sinabi ni Haryu na oo, meron at nasa show business siya. Bigla siyang nagpasalamat kay Chinatsu dahil sinamahan siya nito bumili ng makeup dahil sobrang nahihiya siya. Dito niya na-realize na pinag-trypan lang siya ni Haryu at sinabi sa kanya,
mukhang ikaw, matatagalan ka pa magka-girlfriend. Agad naman napikan si Taiki at sinabing, walang nagtanong. Isang buwan ang lumipas simula nang tumira sa kanila si Chinotsu, at nasanay na si Taiki sa napakagandang mata at aura ni Chinotsu. Kadalasan, hindi pinapansin ni Taiki ang kanyang alarm clock, pero dahil kay Chinotsu, pinipilit niyang laging magising ng maaga at mauna ng 2 oras para na rin makasabay niya itong kumain sa umaga. Umalis na si Taiki at masayang-masaya habang papunta sa eskwelahan. Sinabi niyang napakasaya magkagusto sa isang tao, lalo na't kasama pa niya ito araw-araw. Sa eskwelahan, magkasama si Taiki at Kasahara. Pinaalala ni Kasahara sa kanya na bukas na ang laban niya. Nagulat si Kasahara dahil hindi kinakabahan si Taiki. Tinanong niya kung bakit, at ang sabi ni Taiki ay palagi siyang masaya araw-araw simula nang tumira sa kanila si Chinotsu. Sinabi naman ni Kasahara na mukhang hindi na sila nagkakailangan ng dalawa at hindi na kinakabahan si Taiki kapag kasama niya si Chinotsu. Sinabi rin ni Kasahara na nagulat siya at wala pang nangyayaring pag-amin sa kanilang dalawa. Bago pa makapagsalita si Taiki, nag-text sa kanya si Chinotsu at sinabing, pasensya na sa istorbo, aksidente mo bang nakuha ang uniform ko? Tiningnan ni Taiki, at nang makita niya, nagkamali nga siya nang nakuha ng uniform. Ang nakuha niya ay kay Chinotsu. Agad namang nag-text si Taiki na dadalhin niya ito sa kanya at tinanong kung saan sila magkikita. Sinabi ni Chinotsu, kung saan walang gaanong tao, ang maganda, di ba? Dun tayo sa Avenue Room. Agad namang nagmadali si Taiki na dalhin ang uniform kay Chinotsu. Sinabi niya na dahil sa pagmamadali kaninang umaga, mali siya ng uniform na kinuha, at dahil doon, nagkaproblema pa siya. Kailangan walang makakita sa kanila at kailangan mabilisan lang ito. Sa kalalakad niya, nasalubong niya si Haryu, na agad nagduda sa galaw niya. Agad namang nagtatakbo si Taiki palayo. Pagdating niya sa Avenue Room, binuksan niya ang pinto at nagulat dahil naroon si Hina at ang gymnastics club. Tinanong ni Taiki kung ano ang ginagawa nila doon, at sinabi ni Hina na doon nila gaganapin ang club meeting nila. Tinanong ni Hina kung bakit, at lumapit sa kanya. Pero may papasok na club member na nagdulot ng pagkagulat ni Taiki, kaya nahulog niya ang uniform sa sahig. Kukunin na sana ni Hina ang uniform pero sumigaw si Taiki ng, stop. Makinig ka, Hina, huwag mong salatin yan. Pero ang tipikal na Hina, mas pinagtitripan pa niya si Taiki at biniro pang salat-salatin ito. Sinabi ni Taiki na 3 buwan na niyang hindi nalalabhan yun, na agad nagpalayo kay Hina dahil sa sobrang pandidiri. Hindi pa dito natapos, tinanong ni Hina kung bakit hindi niya ito nilalabhan. Kaya't sinabi ni Taiki na ang totoo, simula noong unang gamit ko nito, hindi ko ito nilaban maski isang beses. Nasusuka sa pandidiri si Hina at agad sinabing umalis na siya. Maligtas na nakaalis si Taiki pero kabang-kaba siya dahil wala ng oras at napakaraming tao kahit saan siya magpunta. Naisip niya na baka gamitin ni Chinotsu ang uniform niya. Biglang nag-text si Chinotsu at sinabing pumunta siya sa west side ng rooftop. Nagpunta si Taiki sa sinabing lugar ni Chinotsu, at pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Nakita niya doon si Chinotsu at tinanong kung bakit may susi siya ng rooftop. Sinabi ni Chinotsu na hiniram niya ito sa kaibigan niya sa astronomy club. Ibinigay na ni Taiki ang uniform kay Chinotsu, at sinabi ni Chinotsu, thank you. Isa kang lifesaver. Natulala si Taiki sa taglay na ganda ni Chinotsu. Napansin siya ni Chinotsu na nakatitig sa kanya at tinanong kung bakit, pero agad iniba ni Taiki ang usapan at sinabing umaba na sila dahil wala ng oras. Nagulat si Taiki dahil nagbibihis na ito ng harap-harapan. Sinabi ni Chinotsu na wala ng oras, kaya dito na lang siya magbibihis. Nagulat si Taiki, kaya sinabi ni Chinotsu na huwag siyang mag-alala, ang mga babae sa club nila ay sanay magbihis kahit saan pa. Nahiya si Taiki at sinabing siya na ang magbabantay para siguraduhin walang pupunta doon. Naisip ni Taiki na sobrang defenseless ni Chinotsu at sinabing, hindi ba niya naiisip kung gaano siya ka-cute at kaganda. Narinig ni Taiki ang kaluskus ng damit ni Chinotsu, na agad nagpa-imagine sa kanya ng kung ano-ano. Sinubukan niyang pigilan ito pero sadyang napakahirap para kay Taiki. Natapos na si Chinotsu at napansin niyang parang natulala si Taiki, kaya tinanong niya kung okay lang siya. Ang sagot naman ni Taiki ay kung nagtagal pa siya ng 10 segundo,
baka hindi na siya nakatiis. Inaya na siya ni Chinotso, pero pinona na siya ni Taiki. Umalis na si Chinotso, at napaisip si Taiki kung bakit napakakampante ni Chinotso kahit magbihis sa harap niya. Kinahapunan, natapos na si Taiki mag-ensayo at pauwi na. Bigla siyang tinawag ni Hina at pinaalalahanang mag-regional prelims siya bukas. Sinabi ni Hina na huwag siyang masyadong ganahan para hindi mapahiya. Sinabi ni Taiki na huwag siyang asarin, pero ang tipikal na Hina, sinabing sisiguraduhin niyang movie video ito, sabay alis. Habang naglalakad, sinabi ni Haryo na tama si Hina, huwag siyang masyadong ganahan dahil magkakampi sila, kaya sure win na ito. Nabilib si Taiki dahil sa kumpiyansa ni Haryo, at sinabi ni Haryo na ang kailangan na lang gawin ni Taiki ay umabot sa top 16 sa solo nitong susunod na linggo. Agad namang sumagot si Taiki na ayos lang, dahil mas magaling na siya kaysa dati, at baka makaabot pa siya sa top 8 o 4. Habang dakdak ng dakdak si Taiki, biglang pinaalala ni Haryo na naiwan niya ang kanyang bag. Nagulat si Taiki na may halong inis dahil kung kailan nakalayo na sila, saka lang sinabi ni Haryo. Agad na nagtatakbo si Taiki para kunin ito. Sa kanilang bahay, sinermonan siya ng kanyang nanay na huwag kalimutan ang sapatos, racket, bag, at lalong-lalo na ang kanyang uniform. Sinabi ni Taiki na naka-ready na sa bag niya ang lahat. Naisip niya na alam na niya kung kanino niya naman ang ugali niya dahil ganitong-ganito siya kapag kinakabahan. Agad siyang inalok ng nanay niya ng napakaraming tuwalya at tinanong kung kailangan niyang gamitin ang lahat ng ito para bukas. Pero tumanggi si Taiki at sinabing naka-ready na ang lahat ng kailangan niya. Pero ang ating Mongoloid na bida ay aksidenteng naihulog ang bote ng tubig na gagamitin niya bukas, na nagdulot ng pagkagalit ng kanyang nanay. Pagkatapos ng kaguluhan, nakadapa si Taiki at iniisip ang kanyang pinakaunang school match bukas, iniisip na sobrang kinakabahan siya. Pinapakalma niya ang sarili niya para hindi siya makagawa ng pagkakamali na ikatatalo niya. Naalala niya ang promise bracelet nila ni Chinotso, na lalo pang nagpakaba sa kanya, kaya't lumabas na lang siya para mag-ensayo. Habang nag-e-ensayo, lumapit sa kanya si Chinotso at sinabing kahit hating gabi na, nag-e-ensayo pa rin siya. Sinabi ni Taiki na pinapraktis niya ang katawan niya para maging smooth ang galaw niya bukas. Nagulat si Chinotso dahil baligtad ang damit ni Taiki. Nahiya siya ng sobra kaya't agaran niyang hinubad ito para ayusin, pero napansin niyang namumula si Chinotso. Hindi agad na-gets ni Taiki ang nangyayari, pero ilang segundo pa ay na-realize na niya ito, kaya't agarang nagdamit siya. Habang sinusuot ang damit, naisip niya na kapag si Chinotso ang nagbibihis sa harap niya, okay lang siya, pero noong siya naman ang magbibihis, namumula ito. Bigla siyang tinawag ni Chinotso at sinabing hindi niya alam na may six-pack pala siya. Sinabi rin ni Chinotso na madalas siguro siyang mag-workout, at kaya pala sinabi ni Haryo na nakakasabay ang katawan niya. Pero agad na sinabi ni Taiki na hindi porket may konting muscles siya ay magaling na siya sa badminton. Agad naman na sinabi ni Chinotso na, wow, pa-humble. Pinalapit siya ni Chinotso, at nagulat siya dahil sinalat nito ang kanyang ulo. Tinanong ni Taiki kung bakit niya ito ginawa, at sinabi ni Chinotso na, para kumalma ka. Isa itong pressure point sa ulo ng tao na may kakayanang magpakalma. Sinabi rin ni Chinotso na hindi na niya kailangan magpagod ng magdamag dahil matagal na niya itong pinaghahandaan, kaya tumigil na siya sa pag-overthink at ipakita ang makakaya niya. Okay, na-realize ni Taiki na gumana nga ito at kumalma siya ng sobra. Sinabi pa ni Chinotso na, pwede ka pa naman ulit sumubok next year o sa susunod pang taon, di ba? Pero nalungkot si Taiki dahil kung mangyayari yun, wala na si Chinotso at nakagraduate na siya. Kaya't sinabi niya, hindi ko gusto yun. Natulala si Chinotso sa sinabi niya, sabay alis si Taiki at sinabing, good night. Kinabukasan, ganado si Taiki, kaya't sinabi ni Haryo na, mukhang hindi ka kinakabahan ah. Sumagot naman si Taiki, wala akong oras para kabahan. Good for you, tugon ni Haryo. Nagsimula ang laban at madaliin lang nilang tinalo ang mga kalaban, kaya't nag-advance na sila sa best 16. Nagulat si Taiki dahil sobrang smooth ng pagkapanalo nila at walang kahirap-hirap. Siyempre, sabi ni Haryo, sure ball na makakaabot tayo sa regional dahil kasama mo ko. Pinapirma sila sa papel, at sinabi ni Haryo kay Taiki na malinaw kung ano ang kailangan niyang ayusin sa laro.
Na-realize ni Taiki na tama si Haryo dahil sa regional palang magsisimula ang tunay na laban. Bigla siyang nagulat sa maingay na may mohawk na lumapit sa kanila, pero nabilib siya dahil matalino at magaling ito. Napansin sila ng lalaki at agad na tinawag si Haryo, pero sinabi ni Haryo, maling tao ang iniisip mo. Sumigaw ang lalaki at sinubukang sipain si Haryo, pero naiwasan ito. Pinakilala ni Haryo ang lalaki bilang doubles partner niya noong junior days, Shoichiro Kishi. Tinanong ni Taiki kung bakit sinubukan nitong sipain si Haryo, kaya sinabi ni Kishi na sinira ni Haryo ang pangako nito dahil sinabi niya na tutulungan siya makuha ang number ni Chanotsu. Natulala si Taiki sa narinig niya. Mahinahon niyang tinanong kung kilala ni Kishi si Chanotsu, at sinabi ni Kishi na, oo, dahil hindi ko makakalimutan ang masayang at mapayapang araw noong school festival. Naiwala raw niya ang kanyang limited edition na wallet, pero may isang prinsesa na lumapit sa kanya na dala-dala ito. Lumapit si Kishi kay Taiki at sinabing nagpatulong siya kay Haryo ipakilala kay Chanotsu, pero hindi tumupad si Haryo sa pangako. Sinabi pa ni Kishi, hindi ba napakasama ng ugali niya? Sumasang-ayon ka sa akin, di ba? Pero sa isip-isip ni Taiki, nice job, Haryo-senpai. Hinamon ni Kishi si Haryo at sinabing dudurugin niya ito sa laban nila, pero naantala sila ng kapartner ni Kishi na biglang nagkasakit at kinailangan siyang isugod sa ospital. Nalungkot si Kishi dahil wala na siyang tsansang talunin si Haryo sa doubles. Sinabi naman ni Haryo, swerte ka, nakapasok ka na sa prelims. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Kishi para makuha ang number ni Chanotsu, kaya sinabi niya na sa singles na lang niya dudurugin si Haryo. Pero sinabi ni Haryo na hindi siya lalaro doon, dahil ang laro niya ay sa prefectural qualifier sa June. Napakakulit ni Kishi, kaya't sinabi niya na tutulungan siyang makuha ang number ni Chanotsu at ipakilala siya kapag natalo niya si Taiki. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Taiki dahil dinamay siya ni Kishi. Masaya si Kishi at sinabing, go tayo, sabay alis habang iniisip kung ano ang unang text na is-send niya kay Chanotsu. Binalaan ni Haryo si Taiki, mukha lang siyang babong tanga, pero magaling yan. Sa bahay, naiinis si Taiki dahil nadamay siya, pero ayaw din niya ang ideya na makuha ni Kishi ang number ni Chanotsu. Papasok na sana siya, pero narinig niya ang boses ni Chanotsu. Nag-alinlangan siyang makita si Chanotsu dahil sa nangyari kagabi. Pinakinggan niya ang usapan ng dalawa at narinig niyang nag-aalala ang nanay niya dahil masyadong pinipilit ni Taiki ang sarili. Napapaisip siya kung bakit masyadong nagmamadali si Taiki gayong may 2 taon pa siya. Sumang-ayon si Chanotsu at sinabing ganoon din ang iniisip niya. At nung sinabi niya ito, biglang nagbago ang mood ni Taiki kagabi kaya't hindi niya maintindihan. Ang totoo, nalulungkot si Taiki dahil baka wala na si Chanotsu kapag nangyari ito. Narinig naman niya na sinabi ni Chanotsu na medyo naiinggit siya kay Taiki dahil may 2 taon pa siya, samantalang siya, 1 taon na lang. Sinabi niya ito dahil gusto lang niyang ma-express ang mga insecurities niya. Pero nagulat siya nang sabihin ng nanay ni Taiki, what a nice girl, sobrang pure mo. Nagkalakas ng loob si Taiki, kaya't pumasok na siya at sinabi sa kanila na, hindi lang sa doubles ako mananalo, pati na rin sa singles. Sabay alis, dahil sa mga narinig niya, lalo siyang nagkalakas ng loob para hindi matalo. Napaisip ang nanay ni Taiki kung saan niya nakukuha ang lahat ng confidence niya at sinabi kay Chanotsu na huwag na siyang mag-alala sa mga sinabi niya kay Taiki. Hindi na, sabi ni Chanotsu, dahil natututo ako sa kanya. Kinabukasan, nagsimula na ang laban nila ni Kishi, at napansin ni Kasahara na sobrang ganado sila pareho. Tinanong ni Kasahara kung ano ang pastahan ng dalawa. Sinabi ni Haryo, huwag ka mag-alala, hindi ko sasabihin kung ayaw ni Chanotsu. Pero sinabi ni Kasahara na masyado mabait si Chanotsu para tumanggi. Sinabi naman ni Haryo, okay lang, dahil ang mananalo ay si Taiki, kasi siya ang nagtuturo dito. Pero pag natalo si Taiki, paparusahan ko siya ng mala-impyerno. Nagsimula ang laban ng dalawa, at napansin ni Kasahara na napakalalakas ng hampas ni Kishi. Nagulat si Taiki at nahihirapan siya. Dumating ang mga kaklase ni Haryo kasama si Chanotsu para manood, at sinabi nila, dahil ba sa amin kaya walang magawang attack si Taiki? Pero sinabi ni Haryo, baka strategy ito ni Taiki. Nabilib si Haryo dahil napakatalino ng mga ginagawa ni Taiki. Umalis na si Kasahara dahil magsisimula na ang laban niya.
Tinanong ni Kasahara kung bakit nasa malayo si Chinatsu, pero sinabi ni Chinatsu na okay lang siya doon. Sinabi ni Kasahara, alam ko ang sikreto niyong dalawa. Sinabi naman ni Chinatsu, alam ko rin, dahil sinabi ni Taiki sa akin na may tiwala siya sa'yo. Nagulat si Chinatsu dahil napakatindi ng laban, ang bawat hampas ay may kakaibang bigat. Sinabi ni Kasahara, alam mo ba na nakataya ang phone number mo sa laro? Nagulat si Chinatsu, at sinabi ni Kasahara na si Haryu ang may kasalanan. Dahil pag natalo si Taiki, makukuha ni Kishi ang number niya, pero pag nanalo si Taiki, wala siyang makukuha. Kaya't pinakiusapan niya si Chinatsu na pag nanalo si Taiki, dalhin siya ni Chinatsu sa aquarium o kung saan man. Napaisip si Chinatsu, at sinabi ni Kasahara, sakto, bukas walang makakapunta sa gym, dahil sarado ito at walang nakaschedule na practice. At saka tutal, isa ka sa rason kung bakit sobrang motivated si Taiki, dagdag ni Kasahara. Pero kailan ko nagawang impluwensyahan si Taiki ng ganun? Tanong ni Chinatsu. Meron, sagot ni Kasahara. Napansin ko na lagi siyang ganado. Kung yung dating Taiki yan, hindi man lang niya mapipick up ang mga tira na yun. Sigurado ako na isa sa mga rason na yun ay ikaw, Chinatsu. Dahil may kasama siya na may iisang goal kagaya niya, na para panatilihin siyang disiplinado at mataas ang kumpiyansa para ibigay ang lahat. Kaya't kapag may na-achieve si Taiki na kahit anong goal, deserve niya ng reward. Nagulat sila dahil sobrang ganado at sobrang galing ni Taiki. Pumayag si Chinatsu at sinabing, sige, pag nanalo si Taiki, pupunta kami ng aquarium. Mas tumindi ang palitan ng hampas ng dalawa, pero sa huli, nang ibabaw si Taiki. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya dahil nanalo siya. Matindi ang loob ni Kishi at sinabing magre-rematch sila. Bumilib ang lahat kay Kishi dahil tila ba hindi ito nalulungkot, laging ganado at malakas ang loob. Pero pinaliwanag ni Haryu na hindi lang halata, pero malungkot si Kishi at tinatago lang niya ito. Sa locker, lumapit sa kanya si Kalbo, at walang lumabas sa bunganga niya kundi kay abangan. Hindi ito nagustuhan ni Taiki, pero sinabi ni Kasahara na kahit na mayabang ito, may katotohanan naman ang sinasabi niya dahil isa si Kalbo sa pinakamagaling na second year. Bigla ang dumating si Cutie Hina at inasara si Taiki sabay congratulate sa kanya. Lumapit si Hina at sinabing sobrang galing niya at bilib siya, na sana sa susunod ay maging first place na siya. Pero ang ating bida ay iniisip na pinagtitripan lang siya ni Hina. Nag-usap ang dalawa ngunit natigilan sila nang biglang may nag-text kay Taiki. Si Chinatsu ito at sinabi, gusto mo ba, pumunta tayo sa aquarium bukas? Sobrang ikinagulat ito ni Taiki na halos mabaliw siya. Tinanong ni Hina kung kailan sila naging ganun ka-close ni Chinatsu. Hindi alam ni Taiki kung ano ang sasabihin niya, kaya sinabi ni Kasahara na siya ang nagsabi kay Chinatsu dahil nanood si Chinatsu ng laban nila. Sinabi niya ang pastahan ng dalawa, na makukuha ni Kishi ang number ni Chinatsu pag natalo si Taiki, pero pag nanalo si Taiki, wala siyang premyong makukuha. Kaya sinabi ni Kasahara kay Chinatsu na dalhin si Taiki sa aquarium as a reward. Napasigaw si Hina, wow, eto na ang first date. Nagulat si Taiki at sinabing, ano? First date? Nabaliw si Taiki at hindi makapagsalita, pero sinabi sa kanya ni Hina, nice job. Patuloy pa rin sa pagde-deny si Taiki at sinabing gagawin lang ni Chinatsu yun dahil sa sinabi ni Kasahara. Pero sinabi ni Hina na hindi basta-basta pupunta si Chinatsu nang mag-isa, kasama siya. Bigla na lang may tumawag kay Hina at bago ito umalis, sinabi niya kay Taiki na ito ang first date mo, siguraduhin mong magsuot ng maayos at malinis. Hindi alam ni Taiki kung paano siya magre-react. Habang naglalakad paalis, sinabi ni Hina, well, he's making progress. Good for him. Nang dumating na siya sa coach niya, napansin nito ang mukha ni Hina at sinabing, bakit mukhang galit ka at malungkot? Nagulat siya at hindi rin niya alam kung bakit. Kinagabihan, hindi makapasok si Taiki sa bahay nila sa sobrang kaba, kaya nag-push up na lang siya at sinabing, wag akong assuming dahil ginagawa lang ito ni Chinatsu bilang magkaibigan at housemate. Biglang lumabas ang nanay niya at sinabing pumasok na siya. Pagpasok niya, napansin ni Taiki na wala doon si Chinatsu, kaya sinabi ng nanay niya na umakyat na ito sa kwarto. Ilang oras ang lumipas at naghahanda na si Taiki para sa unang date niya. Inaaral pa niya ang iba't ibang klase ng isda at nagsisi dahil sa sobrang kaba.
Sinabi niya sa sarili, sana mga 1 buwan ang set ni Kasahara, hindi kinabukasan agad, kaya wala tuloy siyang oras para maghanda. Nababaliw din si Taiki dahil hindi niya alam ang isusuot niya, halos nilabas na niya ang lahat ng damit niya. Napaisip siya, ano kaya ang susuotin ni Chinatsu bukas? Naisip niyang sobrang bagay kay Chinatsu ang nakadress. Agad niyang binalik ang sarili sa realidad at sinabing, hindi ito date, parang ano lang to, family outing. Nagulat siya nang may tumunog sa dingding niya at naisip niyang gising pa rin si Chinatsu. Kinaumagahan, nagising si Taiki at nagulat siya dahil sobrang late na niya at nasobrahan siya sa tulog. Kaya't hindi na siya nag-isip at umalis na kaagad, tumatakbo patungo sa train. Pagbaba sa train, nagtatakbo ulit siya, pero sa sobrang pagmamadali, nahulog ang wallet niya na nagpatagal lalo sa kanya. Nagulat si Taiki nang may tumulong sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Pagtingin niya, nakita niya si Chinatsu na nakadress, kagaya ng naisip niya. Natulala si Taiki sa ganda ni Chinatsu, pero sa sobrang tagal ng tulala, natawa ito. Kaya't tinanong ni Chinatsu kung ano ang problema. Agad sinabi ni Taiki na wala. Pumunta silang dalawa sa aquarium. Napansin ni Taiki na masaya at sobrang excited si Chinatsu, kaya't napaisip siya kung ano kaya ang tingin ni Chinatsu dito, outing o date. Nag-imagine siya ng kung ano-anong outcome na maaaring sabihin ni Chinatsu. Habang nag-iisip ng kung ano-ano, nagulat siya nang pikturan siya ni Chinatsu. Sinabi ni Taiki na burahin ito, pero tumanggi si Chinatsu at sinabing remembrance nila ito. Kinilig naman si Taiki. Pagkatapos nito, naglibot-libot pa ang dalawa sa aquarium at nag-enjoy sila. Hindi mapigilan ni Taiki ang mag-isip, na kung family outing lang ito at trip lang talaga ni Chinatsu na pumunta doon, parang maiiyak siya. Habang nanunood ng mga isda, tumingin si Taiki kay Chinatsu, pero tumingin din si Chinatsu sa kanya. Ang ating tanggang bida ay lumingon palayo dahil hindi niya kayang titigan si Chinatsu sa mata. Biglaang may batang bumangga kay Chinatsu na nagdulot ng pagdikit ng kamay nilang dalawa. Napaisip si Taiki na sana sa susunod na pagpunta nila ni Chinatsu, girlfriend na niya ito. Pero alam niyang hindi pa niya kayang umamin ngayon. Nag-aya na si Taiki na umuwi, pero pinigilan siya ni Chinatsu at sinabing may gusto sana siyang pag-usapan doon. Tinanong ni Taiki kung ano ito. Nasa isip niya, pareho kaya kami ng nararamdaman ni Chinatsu. Nagsalita si Chinatsu at nag-sorry kay Taiki. Nagulat si Taiki at tinanong, sorry saan? Sinabi ni Chinatsu na, dahil sa sinabi ko noong nakaraang araw na may next year pa. Sa susunod na taon na, nabigla si Taiki dahil hindi yun ang inaakala niyang sasabihin ni Chinatsu, inakala niyang may sasabihin itong romantiko. Sinabi ni Chinatsu na ayaw niya ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan, kaya nag-sorry siya ngayon. Napaupo si Taiki at sinabi sa sarili na nakakahiya siya dahil akala niya ay date ito. Pero outing lang pala at pumunta lang si Chinatsu para mag-sorry. Pinilit ni Taiki na maging okay at sinabing, wag mo na isipin yun masyado, Chinatsu. Wala lang sa akin ang mga ganung bagay. Agad na nag-text si Taiki ng sticker kay Chinatsu at sinabing, kung maramdaman mo minsan na hindi ka komportableng tumira dito sa bahay namin at gusto mong pag-usapan ito kasama ko, ay send mo lang ang sticker na to. Hindi na kailangan ng kahit anong extra message, pupunta agad ako sa'yo. Agad namang nag-send ng maraming sticker si Chinatsu kaya't nagulat si Taiki at tinanong niya, ano yun? Pero pagtingin niya kay Chinatsu, nagulat siya dahil nakatitig ito sa kanya. Tinanong ni Taiki kung may gusto ba siyang sabihin, kaya't sinabi ni Chinatsu, isa kang mabuting housemate. Nalungkot si Taiki ng patago at inisip na okay na siguro na ganun lang sila sa ngayon. Kinabukasan, sa eskwelahan, napansin ni Kasahara na malakas kumain si Taiki kaya't sinabi niya, isa lang siyang lalaking gustong umabot sa inter-high. Sinabi ni Kasahara, mukhang nag-enjoy ka kahapon ah. Natulala si Taiki at napaisip sa mga nangyari sa kanila ni Chinatsu at sinabi niyang, oo naman, nag-enjoy ako, sabay nag-thank you kay Kasahara. Sinabi ni Kasahara, naiintindihan ko kung bakit hindi mo magawang lumapit kay Chinatsu, pero what if may gusto pala siya sa'yo? Nabigla si Taiki, pero sinabi ni Kasahara na hindi ito imposible. Magsasalita sana si Taiki, pero natulala ulit siya nang makita niya si Chinatsu na dumadaan. Tinignan din siya nito at tinuro ang kanin sa mukha niya sabay tawa.
Bigla naman dumating si Hina at lumapit kay Taiki, ipinakita ang test paper niya at sinabing, tumigil ka na ng panaginip ng gising at asikasuhin mo ito. At bakit ba meron kang parang tanga ng ngiti buong klase? Biglang ngumiti si Taiki bilang pang-asar kay Hina at gumana nga ito, kaya tinitigan siya ni Hina at sinabing, nakakainis ang mukha mo na ganyan. Pinagmasdan ni Kasahara si Hina at tila may naiisip na kakaiba tungkol kay Hina. Natapos silang kumain at umalis. Habang naglalakad, tinanong ni Hina kung ano ang pinakamalakas na team sa badminton. Sinabi ni Kasahara na si Jika High School ang pinakamalakas na team at sila ang nanalo ng nationals noong nakaraang taon. National level na ang mga player na ito, at kung hindi nila matatalo ang mga ito, hindi sila aabot sa inter-high. Tinanong naman ni Taiki si Hina kung kamusta na dahil malapit na ang tournament niya. Sabay sabi ni Hina, ano, sakin ka pa nag-aalala, ako si The Great Hina. Magyayabang pa sana si Hina pero naistorbo sila ng mga guro, at napansin ni Taiki na kasama nito ang coach ni Hina. Sinabi ng guro kay Hina na gusto niyang ma-interview siya dahil sobrang galing nito, sabay tingin na may halong pagyayabang kay Taiki. Habang ini-interview si Hina, hindi mapigilan ng dalawa, lalo na ni Taiki, na aminin sa kanilang sarili na sobrang galing at talentado nga ni Hina. Kinagabihan, papalabas na sa clinic si Hina. Paglabas niya, nakita niya si Chanotsu doon. Nagulat si Hina dahil hindi niya inakala na nagpunta rin doon si Chanotsu. Agad napansin ni Hina ang mga souvenirs galing sa aquarium na nakasabit sa bag ni Chanotsu. Natulala si Hina, kaya nabigla siya nang magsalita si Chanotsu at tanungin, andito ka ba dahil nagpa-treatment ka? Sinabi ni Hina, hindi, andito lang ako para matono ang katawan ko, para iwas sa injury. Tama, wala namang tao ang gustong ma-injure, sagot ni Chanotsu. Hindi maiwasan ni Hina na tumingin sa mga souvenir sa bag ni Chanotsu at napaisip na baka nga may tsansa si Taiki sa kanya. Medyo malungkot ang mukha ni Hina kaya't kinausap niya agad si Chanotsu at sinabing, alam mo bang nagka-sprain si Taiki noong junior high? Napatingin si Chanotsu kay Hina, at nagpatuloy ito, nagkampang kami noon at nag-hiking, pero aksidente siyang nadulas. Iniligtas siya ni Taiki, pero napilayan si Taiki noon, kaya't ilang linggo siyang hindi nakapag-practice. Sinabi pa ni Hina na nainis siya sa sarili niya dahil napahamak si Taiki at naapektuhan ang pag-eensayo dahil sa kanya. Pero ang sinabi ni Taiki ay, kasalanan ko ito dahil hindi ako nakapag-react sa oras. At least, mayroon akong kailangan na i-improve, di ba? Nakangiti si Hina at namumula habang kinukwento ang nangyari. Sinabi niya kay Chanotsu na hindi siya makapaniwala kung gaano kamahal ni Taiki ang badminton. Nagulat si Chanotsu sa mga sinabi ni Hina at sa reaksyon nito habang nagkukwento. Dagdag pa ni Hina, si Taiki ay isang mabuting tao na handang magsakripisyo para tulungan ang iba. May sasabihin sana si Chanotsu pero nagdalawang isip siya at sinabing, wag na lang. Uuwi na sana ang dalawa pero bigla ang umulan. Sinabi ni Hina, kainis, wala akong payong. Nagulat siya nang ibigay sa kanya ni Chanotsu ang payong. Paano ka? Tanong ni Hina. Huwag ka mag-alala, meron pa akong isa, sagot ni Chanotsu. Umalis na si Chanotsu, at napaisip si Hina, sobrang bait ni Chanotsu, napaka-cute at ang galing pa sa sports. Nagulat si Hina nang biglang may lumapit na doktor at sinabi na naiwan ni Chanotsu ang cellphone niya. Agad na nag-volunteer si Hina at sinabing siya na lang ang magbabalik ng cellphone kay Chanotsu. Hinabol niya si Chanotsu, at laking gulat niya nang makita niyang sa bahay nila Taiki ito pumunta. Mas nagulat pa siya nang makita niyang si Taiki mismo ang nagbukas ng pinto para kay Chanotsu. Pinakinggan ni Hina ang kanilang usapan, at narinig niyang sinabi ni Chanotsu, hindi ako magmamadali ng ganon kung hindi ka nag-text sa akin. Hindi makapaniwala si Hina sa mga nakita at narinig niya, kaya't napaupo na lang siya at nagtago. Hindi mapinta ang kanyang mukha, na may halong gulat, kaba, at lungkot. Ano sa tingin niyo ang nararamdaman ni Hina? May kakaiba din ba kayong napapansin sa mga kilos niya? Hindi alam ni Hina kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi niya alam ang nararamdaman niya sa sitwasyon na ito. Inisip niya na umalis na lang, pero naalala niya na nasa kanya pa ang cellphone ni Chanotsu. Natulala si Hina at nag-isip. Maya-maya, kinumpronta na niya ang dalawa at umastang parang normal at tipikal na Hina. Pero alam natin na sa loob niya, nadudurog na siya. Sumigaw si Hina at sinabing,
Hoy, Taiki Inamota. Ano ang ginagawa niyong dalawa, ha? Mukhang may ginagawa kayong kakaiba. At bakit sa ganitong oras pumupunta si Chanotsu sa inyo at sinasabi mo pa na welcome back? Kailangan ko ng paliwanag sa inyong dalawa. Nagtinginan sina Taiki at Chanotsu at napagdesisyonan nilang sabihin ang lahat kay Hina. Sinabi ni Taiki ang sitwasyon nila ni Chanotsu at kung bakit sila magkasama sa bahay. Humingi rin ng tawad si Taiki at sinabi kay Hina, alam kong suportado mo ako kay Chanotsu at gusto mong kami ang magkatuluyan, pero itinago ko pa rin ito sa iyo. Sumagot si Hina at sinabing, sa totoo lang, shock talaga ako ng sobra dahil akala ko may tiwala ka sa akin. Akala ko pa naman isa tayong matalik na magkaibigan. Sobrang nadismaya si Taiki sa sarili niya dahil sa mga desisyong ginawa niya, lalo na ang hindi pagsabi kay Hina ng sitwasyon nila ni Chanotsu. Sinabi pa ni Hina, hay nako, nag-alala pa naman ako sa iyo dahil nahulog ka sa isang sobrang sikat na babae, kasi alam kong wala ka namang pag-asa sa kanya. Pero tingnan mo nga, magkasama kayong umuwi at nag-e-enjoy palagi. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng libro ang mga binti ni Taiki at sinabing, papatawarin kita kapag natiis mo yan ng 5 oras. Nabigla si Taiki. Nagsalita ulit si Hina habang nakadagan ang mga libro sa paa ni Taiki. Sinabi ni Hina, pero alam mo, naiintindihan ko dahil hindi lang naman ikaw ang involved. Kadamay din dito si Chanotsu, kaya alam ko kung bakit ayaw mong ipaalam sa mga tao. At kahit sabihin ko pang tutulong ako, wala rin naman akong magagawa para sa inyo. Pero, dapat ka pa rin magdusa at maparusahan dahil nainis ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Taiki at sinabing, Hina, salamat ha. Natameme si Hina at hindi niya alam ang sasabihin, kaya inasar na lang niya si Taiki at sinabing, mahina ka talaga. 2 buwan na kayong magkasama, pero wala ka pa ring progress sa kanya. Torpe ka talaga. Lumipas ang ilang oras at hamina na ang ulan kaya nagpa siya nang umuwi si Hina. Habang naglalakad, sinabi niya, so magkasama pala sila araw-araw at sa iisang bahay pa. Kaya pala napapansin ko na naging close sila. Simula't una pa lang, patay na si Taiki sa kanya. Pero paano nagagawa ng isang babae tumira sa isang bahay kasama ang isang lalaki kung hindi niya rin ito gusto, di ba? Sa kaiisip tungkol kay Taiki at Chanotsu, muntik na siyang mabangga. Nag-sorry si Hina, pero nagulat siya dahil poste pala ito. Dito na-realize ni Hina kung ano ang nangyayari sa kanya at napaisip kung ano ang mabigat sa dibdib na nararamdaman niya. Kinabukasan sa eskwelahan, nag-e-ensayo si Hina. Pero halata pa rin sa kanyang mga mata ang halo ng lungkot, at hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba itong kakaibang nararamdaman niya. Pero, as always, kahit malungkot siya, pinilit pa rin niyang umastang normal sa harap ng maraming tao at itago na lang ang nararamdaman niya. Pinuri siya ng mga tao at sinabing, isa kang superstar, at sure kami na maipapanalo mo ang lahat ng ito. Sumagot si Hina, syempre. Ako si The Great Hina, kaya wag kayong mag-alala. Habang nagsasalita, napatigil siya dahil napatingin siya kay Chanotsu, bigla na namang nakaramdam ng bigat sa dibdib niya. Napansin siya ng kasamahan niyang nakatulala at tinanong kung okay lang siya. Sumagot naman si Hina, teka lang ha, pahinga lang ako saglit. Pumunta si Hina sa isang lugar na walang tao para mapag-isa at doon na lang siya nag-practice ng kanyang mga galaw. Sinabi niya sa sarili, muntik na akong magkamali sa isang move, kailangan ko pa i-dedicate ang focus ko sa mga maliliit na detalye hanggang tuluyan ng masanay ang katawan ko sa bawat galaw. Sinabi pa niya, napakataas ng expectation nila sa akin, kaya kailangan hindi ko sila mabaigo. Inisip ni Hina, paano kung pumalpak ako at magkamali sa contest? Agad siyang natauhan at sinabing, sobrang lalim na naman ng mga iniisip ko. Hindi ko kailangang kabahan, ako si The Great Hina. Kaya ko to. Bumababa na siya sa hagdanan pero halatang may lungkot pa rin sa mga mata niya. Dito napansin niya si Taiki. Lalapit na sana siya ngunit nagdalawang isip, pero nag-ipon ulit siya ng lakas ng loob para umasta ng normal. Maya-maya, lumapit siya at ginulat si Taiki, sabay sabing, ano ang ginagawa mo ha? Napasinghap si Taiki at sinabing, wala ito. Wow, isa na namang sekreto, Taiki, tanong ni Hina. Hindi, no, sagot ni Taiki. Tumalon ako at namali ng landing kaya nabali ang kuko ko sa paa. Yuck, ew. Tumigil ka, ayaw kong marinig yan, sagot ni Hina.
Kaya nga sinabi kong wala lang kasi alam kung ayaw mo sa mga nakakadiring bagay, sagot ni Taiki. Bigla namang nag-alala si Hina at sinabi kay Taiki, huwag mong kalimutang i-disinfect ha, para hindi ka mapahamak, okay? Maya-maya, napansin niya ang bracelet sa paa ni Taiki at sinabi, good luck bracelet yan, ah. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga ganyan. Eto ba? Sagot ni Taiki. Balak sana niyang hindi sabihin, pero pinili niyang sabihin na lang lahat kay Hina dahil kaibigan naman niya ito. Sinabi ni Taiki na galing ito kay Chinatsu. Biglang natulala si Hina sa narinig niya, at halata na naman ang tinatago niyang lungkot sa mga mata niya. Bigla siyang nagtanong sa seryosong tono, Taiki, nagde-date na ba kayo? Agad namang itinanggi ni Taiki, hindi. Hindi. Walang romantic na bagay dito sa bracelet na ito. Promise lang naming dalawa ito dahil pareho naming gustong umabot sa nationals. Bigla na namang napatigil si Hina, pero pilit niyang tinatago kay Taiki at sa sarili niya na nasasaktan na siya. Natulala na naman si Hina, pero agad niyang binago ang awkward na sitwasyon sa pagsabi kay Taiki, wow, ang sweet niyo namang dalawa. Maya-maya, naglalakad si Hina pabalik sa gym, at ang iniisip niya ay ang mga sinabi ni Taiki at ang bracelet nilang dalawa ni Chinatsu. Sinabi ni Hina sa sarili, pareho sila ng goal ni Taiki at may pangako sila sa isa't isa. Siguradong kapag nahirapan silang dalawa sa training, ginagawa nilang lakas at motibasyon ang isa't isa. Sa mga sitwasyong yon, iisipin nila ang isa't isa. Ang sarap siguro sa pakiramdam na alam mong may kasama kang handang gawin ang lahat para sa gusto niyong marating. Pinalalakas nila ang loob ng isa't isa, siguro yun ang relationship na meron sila. Nagulat na lang si Hina dahil bigla siyang naluha dahil sa mga naiisip niya. Nagtataka siya at sinabing, ano ba ito? Bakit ako naiiyak bigla? Papalapit na ang tournament, hindi dapat ako maging sensitive. Kailangan kong harapin ang mga laban ko nang ako lang, mag-isa, dahil sanay ako at okay lang akong mag-isa. Lumipas ang ilang araw na halos hindi nagsasalita at napakalungkot ni Hina. Araw-araw, sinusubukan niyang maging okay, pero halata sa ating munting prinsesa na nahihirapan at sobrang nasasaktan na siya. Ilang araw ang lumipas, at sa eskwelahan, nag-e-ensayo si Hina. Sa unang pagkakataon, nagkakamali siya sa kanyang mga moves. Nagdulot ito ng pagkagulat sa mga kasama niya, lalo na sa kanyang coach. Tinanong siya ng coach kung ayos lang ba ang pakiramdam niya at kung may sakit ba siya. Pero nagdahilan si Hina at sinabing wala siyang tulog dahil nanood siya ng TV magdamag. Pinagsabihan siya ng coach niya na napaka-importante ng tulog. Napansin din ni Nakasahara at Taiki na may kakaiba sa galaw ni Hina, parang may mali sa kanya ngayon. Hindi nila maisip kung bakit. Sinabi ni Taiki, kahit gaano pa siya kabado, palagi pa rin siyang nakakagalaw ng sobrang flawless. Habang nakatingin si Taiki kay Hina, napatingin din si Hina sa kanya, kaya nag-hello si Taiki, pero hindi siya pinansin nito. Tinanong ni Taiki si Kasahara, dahil ba ito sa 300 yen na hindi ko binayaran sa kanya dahil sa pagtulong niya sa akin? Siguro, sagot ni Kasahara, o baka galit siya sa'yo. Naglalakad si Hina at sinabing, okay, clear. Baka kapag nakita ni Chinatsu na may kasamang ibang babae si Taiki, baka lumayo ito. At dahil magkasama sila lagi ni Chinatsu, hindi naman nakailangan ni Taiki ng tulong ko dahil nandyan naman si Chinatsu para sa kanya. At higit sa lahat, ayoko silang maistorbo. Ngumiti ulit si Hina at piniling magpanggap na okay. Sinabi niya sa sarili, siguro, itigil na namin ang pagiging matalik na magkaibigan ni Taiki. Mukhang napilitan ng lumayo si Hina sa ating bida dahil sa damdamin niyang hindi niya maintindihan. Ilang oras ang lumipas at nag-ensayo muli si Hina, ngunit dumadalas ang kanyang mga pagkakamali, bagay na hindi naman karaniwan. Kaya sinabi ng mga kasamahan niya na magpahinga na muna siya. Sobrang apektado pa rin si Hina, pero, as always, tinatago niya ito at umaastang normal at matatag sa harap ng mga tao. Umalis si Hina para bumili ng inumin at napansin siya ng vice principal nila. Sinabi nito na nakita siya sa newspaper. Pinuri siya ng vice principal nila at sinabing siya ang pinaka-talented at magaling na gymnast na nakita nila. Tinanong ng vice principal kung kamusta ang mga routine training niya at pinaalalahanan siya na may paparating siyang tournament. Sagot ni Hina, kayang-kaya ko po, at maganda ang mga training ko. Sobrang natuwa ang vice principal sa kanya at sinabing, expected ko na yan sa anak ni the great hero Chico Chono.
dahil nag-compete ito nationally. Abot ang daldal ng vice principal at pinaulanan siya ng papuri, pero sa huli napagod din ito at umalis. Dahil dito, lalong na-pressure si Hina dahil buong paaralan ay mataas ang expectation sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Hina sa sarili, wala namang espesyal sa akin, isa lang akong normal na high school freshman. Hindi niya mapigilan isipin si Taiki, sa mga ganitong sitwasyon na napre-pressure siya ng sobra, si Taiki lang ang kinakausap niya at pinagtitripan dahil ang tanging mindset nito ay to always move forward. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Taiki sa kanya, kaya natulala na lang siya habang naiisip ang masasakit na bagay na nakita at narinig niya tungkol sa kanila ni Chanotsu. Talagang sobrang apektado si Hina, kaya tumakbo na lang siya palayo at sinabing, kaya ko itong lagpasan ng ako lang mag-isa. Kinahapunan, nag-e-ensayo si Hina sa labas, at lumipas ang ilang araw na sobrang nagpersige at nag-focus siya sa kanyang training. Sa wakas, naibalik na niya ang dating flawless na mga galaw ni The Great Hina. Nabilib at nagalak ang kanyang mga kasama dahil napansin nilang mukhang okay na si Hina. Naglalakad paalis si Hina at masaya siya dahil nakapag-perform siya ng maayos at maganda. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nabangga siya ng isang nagmamadaling lalaki na nagdulot ng pagtapilok ng kanyang paa. Kinabahan siya ng sobra at nag-alala dahil sobrang sakit nito at malapit na ang kanyang tournament. Masasayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil dito. Sobrang nagpapanik na si Hina at hindi na niya alam ang gagawin niya, pero bigla siyang natauhan nang marinig niya ang boses ni Taiki. Tinanong ni Taiki, kaya mo bang tumayo, Hina? Natulala si Hina kay Taiki, habang si Taiki naman ay sobrang nag-aalala sa kanya. Kaya sinabi niya, ipapasan kita at dadalhin sa ospital. Tumanggi si Hina at sinabing, kaya ko to mag-isa, okay lang ako. Bigla niyang sinabi, hoy, Taiki, paano kung nakita ka ni Chanotsu sa sitwasyon na to? Nagtaka si Taiki at sinabing, ha? Sino bang may pakialam sa ganitong sitwasyon? Dagdag pa ni Taiki, palagi kang ang umaastang malakas at magaling, tapos ngayon mga walang kwentang bagay pa iniisip mo sa oras na to. Umalis si Kasahara para sabihin ang nangyari sa teacher nila. Sinabi ni Taiki kay Hina, ngayon, i-prioritize mo naman ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Halika na, aakayin kita. Dinala ni Taiki si Hina sa ospital. Pagdating nila doon, nabigla sila sa sinabi ng doktor na ayos lang si Hina at walang malalang nangyari sa kanyang paa. Sinabi ng doktor, baka kinabahan ka lang talaga ng sobra dahil malapit na ang tournament mo. Natameme si Taiki at sinabing, drama queen. Nainis si Hina at sinabing, kasalanan ko ba? Sobrang bigat kaya ng pressure sa akin. Hirap din ako matulog. Pero tulad ng tipikal na duo nila, syempre, mag-aasaran lang sila at pagtitripan ang isa't isa. Inasar siya ni Taiki, at nagbiro pa na niresetahan siya ng gamot, sinabing, sumangot ka ng rugby 3 times a day, twice a day. Ilang minuto ang lumipas at naging seryoso na rin si Taiki. Sinabi niya, hindi tayo aalis hanggat hindi nawawala ang sakit sa paa mo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Kaya nadakdak na nga si Hina. Ikinukwento ang mga pinagsasabi ng vice principal nila. Pero nagulat si Taiki nang marinig kay Hina ang, merong isa na sa tingin ko, hindi ko matatalo. Nabigla si Taiki dahil first time niyang marinig si Hina na aminin na may hindi siya kayang talunin. Napangiti si Hina at sinabing, first time ko din naramdaman yun eh. Talagang baliw na baliw sila sa kanya, maski ang mga judge. Napapikan si Taiki at sinabi, sino ba ang buwisit na judge na yun? Nakakainis. Sagot naman ni Hina, kaya nga naiinis din ako sa kanya. Pero sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit sobrang attracted at humahanga sila sa kanya. Hindi lang dahil sobrang talented niya, pero sobrang hardworking at masipag pa siya. Nai-intimidate ako sa kanya, parang gusto ko na lang tumakbo. Hindi alam ni Taiki na ang tinutukoy ni Hina ay silang dalawa ni Chanotsu, si Taiki ang judge, at si Chanotsu ang isang taong hindi niya kayang talunin. Walang kaalam-alam si Taiki dito, kaya ang sagot niya kay Hina ay, pero lalaban ka, di ba? Alam kong hindi ka sesuko. Natural-born fighter ka. Alam kong ayaw mong natatalo at hindi mo hahayaan ang sarili mong tumakbo nang hindi lumalaban. Ganun si Hina na kilala ko. Nakatulala si Hina, hindi alam ang sasabihin o magiging reaksyon niya, kaya sinabi na lang, ngayon mas lalo akong nainis, at sinapak niya si Taiki gamit ang cold compress.
Sumagot siya at sinabing, pero hindi ka mali. Umalis na sila sa ospital at naglakad ng magkasama. Sinabi sa kanya ni Taiki, wala ka nang magiging dahilan pag natalo ka, ha? Ang sagot naman ni Hina ay, hindi ako matatalo, ugok. Biglang naging seryoso si Hina at sinabi, Taiki, pwede mo ba akong I-wish ng good luck? Good luck, Hina, sabi ni Taiki. Biglang umaliwalas ang mukha ni Hina at ngumiti ng napakaganda. Sobrang saya niya sa sinabi ni Taiki, pero ang tipikal na Hina, itinago niya ulit ito at sinabing, ugok ka ba? Hindi ko kailangan ng suporta mo. Ilang araw ang lumipas at matagumpay na naipanalo ni Hina ang lahat ng prefectural qualifiers. Masaya si Taiki dahil, kahit alam niyang sigurado ang panalo ni Hina, nag-alala pa rin siya para sa kanya. Nahuli siya ni Hina na nakatingin, kaya siningil siya nito ng bayad ulit. Sumigaw si Taiki, tambak na utang ko sayo, at sagot naman ni Hina, joke lang. Simula pa lang ito ng kagandahan ko. Kaya siguraduhin mong palagi kang nakatingin. Ang kanilang matalinong kaibigan na si Kasahara, na palaging nakamasid, ay patuloy na inaaral ang galaw ng bawat isa. Napansin niya ang kakaibang nararamdaman ni Hina, kaya't sinabi niya, ngayon, tingnan natin kung paano magre-react dito si Chanotsu. Kinagabihan, habang paakyat ng hagdan, nasalubong ni Taiki si Chanotsu at tinanong kung matutulog na siya. Tumango si Taiki. Biglang sinabi ni Chanotsu na nakita niya si Hina sa klinik kanina. Nagulat si Taiki at tinanong kung may sinabi bang kakaiba si Hina. Sagot ni Chanotsu, wala naman, nag-thank you lang siya sa payo na ibinigay ko sa kanya. Sobrang bilib si Chanotsu kay Hina dahil, bilang isang freshman, naipanalo niya ang lahat ng prefectural qualifiers. Ngunit sinabi ni Taiki, hindi pa nga satisfied si Hina. Sobrang porsigido niya at bawat detalye, inaaral niya para maging flawless ang routine niya. Habang ngumingiti, idinagdag pa ni Taiki, isa siyang gymnastics fangirl. Nagulat at natulala si Chanotsu sa sinabi ni Taiki, dahil halos pareho ito ng reaksyon ni Hina nang nag-usap sila. Napaupo si Chanotsu at naisip, bagay silang dalawa ni Hina. Naisip niya na baka may gusto ang dalawa sa isa't isa at na baka siya ang nagiging sagabal dahil sa pagiging kasama niya sa bahay si Taiki. Kaya't tahimik niyang sinabi, sorry, Hina. Para lang talaga lahat to sa basketball. Pangako, hanggat graduate lang ako dito. Ano kaya ang mangyayari sa tatlo na ito at mukhang papunta ito sa isang love triangle. Kinabukasan, sa kanilang eskwelahan, matinding nagsasanay si Taiki, kalaban si Haryu. Pero kahit isang beses, hindi manalo si Taiki, kaya't inaya pa niya ng isang round si Haryu. Pero hindi na pumayag si Haryu dahil wala naman siyang tsansang manalo si Taiki sa kanya. Pero ang ating makulit na bida ay nagpumilit pa rin at pinilit niya si Haryu, pero hindi pa rin siya pumayag. Sinabi ni Haryu kay Taiki, masyado kang masasanay matalo, Taiki. Kapag patuloy ka pang natatalo, baka masanay ka na dito, hindi maganda ito. At saka, pag nagharap tayo sa tournament, talagang mahihirapan ka. Bigla namang sumabat ang isa nilang kasamahan at sinabi kay Haryu, hindi ba dapat para sa iyo din ang mga sinabi mo? Palagi ka rin natatalo kay Hyudo from Sejiwa. At saka natalo ka rin sa kanya noong nakaraan kaya nalaglag ka sa third place doon sa prefecture. Pero sa bagay, national champion si Hyudo. Dahil sa mga sinabi ng Tokmol na ito, nap-icon si Haryu kaya binigyan niya sila ng isang matinding death stare, kaya napaalis na lang sila. Pero umamin naman si Haryu na marami pa rin siyang kailangang i-practice at i-improve, kagaya ni Taiki. Nagbago bigla ang tono ni Haryu, tumingin siya kay Taiki, sabay nagsalita, dito sa doubles, magkakampi nga tayo. Pero pagdating sa singles, magkalaban tayo, doon ko sisiguraduhin dudurugin kita ng sobra, pati ang mga pangarap mo. Nang marinig ito, sobrang kinabahan si Taiki. Lumabas si Taiki at Haryu ng gym at dito nila nakita ang women's basketball team. Sinabi ni Haryu, wow, mukhang napakahirap ng practice nyo ah. Sumagot naman ng isang miyembro nila at sinabing, oo, malapit na kasi ang tournament kaya sagara na ang training namin. Pero hindi lang kami, gusto rin naming makabot sa inter-high ang mga seniors namin. Sumagot naman si Haryu na may kakaibang reaksyon sa kanyang mukha at sinabing, ha, sobrang loyal mo talaga ng women's basketball qualifiers. Sinabi nila na sa susunod na Sabado. Sabay tanong niya, ang badminton team naman, kailan?
Nagulat sila nang sumagot si Chinatsu at sinabing, sa 18. Ito, di ba, nagtatakang tanong ng kasamahan ni Chinatsu, kaya tinanong nito, paano mo nalaman ang mga yon, Chinatsu? Sumagot si Chinatsu at sinabing, nabasa ko ito sa school newsletter. Nabilib sila dahil may mga nagbabasa pala ng basurang newsletter na yun. Ano? Sagot ni Chinatsu, ang ganda kaya at sobrang nakakalibang. Meron pang ang principal's poetry. Nakatulala si Taiki at iniisip kung bakit binabasa ito ni Chinatsu, lalo na ang patungkol sa badminton nila. Sinabi ni Taiki, posible kayang inaabangan ni Chinatsu ang mga laban niya. Kinahapunan, malalim ang iniisip ni Taiki habang papauwi. Sinabi niya, 10 araw na lang ang natitira bago ang prefectong dalang gamit. Naisip ni Taiki na tulungan si Chinatsu, pero nagdalawang isip siya. Baka makita sila ng mga tao at iba ang isipin, kaya nailang siya. Pero nang marinig niya ang mga nagdaraang lalaki na sinasabi na, sobrang ganda ni Chinatsu, agad na kumilos si Taiki at lumapit kay Chinatsu. Sinabi niya na siya na lang ang magdadala ng gamit niya, pero tumanggi si Chinatsu at sinabing, okay lang ako. Hala, doon din papunta ang bahay namin. Mukhang mabigat ang bag mo ah. Ako na ang magbubuhat nito, gusto ko kasi mag-workout, magandang workout ito para sa akin, sabi ni Taiki. Dahil sa kabal-iwang pinaggagawa ni Taiki, natawa si Chinatsu at ngumiti. Pero sa huli, sumakay din si Chinatsu sa trip ni Taiki at nagpanggap silang dalawa na ngayon lang sila nagkakilala. Sinabi ni Chinatsu, dito din pala ang bahay niyo, Taiki. Sumagot naman ang ating baliw na bida at sinabing, oo, what a coincidence. Kaya nga, no, sagot naman ni Chinatsu. Biglang sinabi ni Taiki, ang bahay namin ay sa 2nd floor, malapit sa chiropractor. Hala, sa Kim din, pareho tayo, sagot ni Chinatsu na may cute na tono habang namumula ang kanyang mga pisngi. Sinabi niya, tumira lang ako dito noong March eh. Sabay tanong ni Taiki, kamusta naman ang pagtira mo sa bahay na yun? Okay naman, sagot ni Chinatsu, sobrang bait ng mga taong nakakasama ko, at higit sa lahat, maganda ang pagtrato nila sa akin. Napaisip si Taiki sa sinabi ni Chinatsu na, mabait. Biglang pumasok sa isip niya ang nanay niyang nagbubunganga at ang to. Sundan mo ko, nagtaka si Chinatsu, pero sumunod pa rin siya. Dinala ni Taiki si Chinatsu sa isang shrine. Sinabi niya, dito ako pumupunta noong bata ako kapag may mga mangyayaring importanteng bagay para sa akin. Nagulat si Chinatsu dahil nagdasal ang dalawa. Imbis na ang sarili niya ang ipagdasal, si Chinatsu ang ipinagdasal ni Taiki. Sinabi niya, wala na akong iba pang motibo. Ang tanging hiling ko lang ay sana makaabot at manalo si Chinatsu sa Inter-High. Kinabukasan, sa kanilang gym, sinabi ni Haryo na iset up ang net at iba pang net sa court. Nagtaka ang mga kasamahan nila at tinanong, paano ang ibang clubs? Okay lang yun, iset up nyo na. Wala ang basketball team dahil simula na ngayon ang tournament nila, sagot ni Haryu. Matindi ang depensa ng mga kalaban, pero mas malupit ang galawan ni Chinatsu na mala Kobe Bryant. Hindi kinaya ng kabilang koponan ang husay ni Chinatsu kaya tinambakan nila ito ng 30 puntos. Wala nang nagawa ang kanilang kalaban kundi umiyak sa pagkatalo. Tuwang-tuwa ang teammates ni Chinatsu at kiniliti ang kilikil siya. Ito. Bigla silang pinatigil ng isa nilang kakampi at sinabing, huwag kayong pakampante pasimula pa lang ang qualifiers. Pero sadyang may kabaliwan itong si Nagasa. Sinabi niya, ayos lang yan. Siguro gusto mo rin Hano. Halika, ibuka mo ang iyong kilikili at hindi ko lang kakalitiin, sipsipin ko pa. Natigil ang celebration nila nang makita nilang nanalo higanti ang pagkatalo nila. Papaalis na sila, pero si Chinatsu ay nakatayo lang at nakatulala sa kabilang koponan. Tinanong siya ni Nagasa, bakit? Sagot ni Chinatsu, gusto ko talagang manalo. Maya-maya, gumayak na ang team nila Chinatsu para umuwi. Inaya siya ng kakampi niya na pumunta ng CR. Habang naglalakad sila, nakita nila ang Kagohara High na pinapanood ang replay ng laban nila. Sinabi ng mga ito na hindi sila bumilib kay Chinatsu dahil walang improvement dito simula nung naglaban sila. Dagdag pa nila, kung siya pa ang babantayan nila, wala raw magagawa si Chinatsu. Sinabi rin ng isa na sobrang disappointed siya dito. Nagalit si Nagasa at lalapit sana, pero pinigilan siya ni Chinatsu at ngumiti lang. Tumanggi si Nagasa at sinabing, bakit nila sinasabi yun? Sinabi ni Chinatsu,
Okay lang yun. Natural lang na aralin nila ang mga team na makakalaban nila at sabihin ang opinyon nila. At saka, di ba ikaw rin marami kang nasasabi pag nanunood ng replay? Kaya tara na sa CR. Samantala, sa badminton team, halata ang tindi at hirap sa training ni Taiki laban kay Haryo. As always, talo na naman si Taiki. Sinabi sa kanya ni Haryo, nakakaawa ka naman, 13 wins and 0 loss na ko sa'yo. Hindi ka man lang nakaisa. Talagang pang-warm up ka lang. Nainis si Taiki at sinabing, kailangan kong manalo kahit isa bago ang tournament. Habang nagpapahinga, naiinis siya dahil napakarami pang buta sa laro niya, at kailangan na niyang maghanda para sa paparating na tournament. Dito niya napansin na nakauwi na ang basketball team. Sinabi ni Kasahara na nagpunta sila para mag-practice dahil tapos na ang laban. Tinanong ni Taiki kung nanalo sila. Sagot ni Kasahara, oo, panalo sila. Pero napansin ni Taiki na malungkot ang mukha ni Chinatsu at mukhang hindi sila masaya sa pagkapanalo na yun. Naglalakad si Taiki, iniisip na hindi makaka-relax sila Chinatsu hanggat hindi sila nananalo ng championship. Dito niya narinig ang usapan nila Nagasa. Pinag-uusapan nila ang mga hindi magandang sinabi ng Kagohara High kay Chinatsu, na wala na raw siyang improvement at nakaka-disappoint siya. Inis na inis si Nagasa, pero sinabi ng kasama niya, wala tayong magagawa. Kabilang team yun eh, sagot ni Nagasa, kahit na. Alam naman natin ang sitwasyon ni Chinatsu. Wala sa piling niya ang pamilya niya dahil naiwan siya dito at napilitang tumira sa mga kamag-anak para sa basketball. Oh, alam ko, sagot ng kasama niya, pero hindi yun alam ng kabilang koponan. Dito naintindihan ni Taiki kung bakit malungkot ang mukha ni Chinatsu nung nakita niya ito. Hindi siya makapaniwala na kahit si Chinatsu ay nakakatanggap ng mga ganong komento. Hindi ko alam yun kasi para sa akin, perpekto siya, isip ni Taiki. Biglang nagulat si Taiki dahil huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Nagasa. Sumagot si Taiki, ano ang ginagawa mo, Chinatsu? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na nandyan ka? Sabi naman ni Chinatsu, ikaw nga itong nakikinig sa usapan ng iba at nag-espy eh. Pero kinilig si Taiki dahil napaka-cute ng tono ng pagsasalita ni Chinatsu. Ngumiti si Chinatsu at sinabing, ang buti ng teammate ko, no? Kaya nga, nakakainggit, sagot ni Taiki. Naglakad na si Chinatsu paalis, pero napatigil siya ni Taiki nang sabihin niyang, huwag kang mag-alala sa mga sinabi ng mga alam mo at alam ng mga kasama mo ang tunay na kakayahan mo. At alam nila ang effort at sakripisyong binibigay mo. Bago pa matapos magsalita si Taiki, sinabi ni Chinatsu, hindi. Mas iisipin ko pa ang sasabihin nila, at mananalo ako. Pag nakdurugin ko sila. Pagkal ganun pala magalit si Chinatsu, tahimik pero galit. Habang pababa sila ng hagdan, sinabi ni Chinatsu kay Taiki, totoo din naman na pinanood ako ng Kagohara High. Kaya pag naglaban kami, doon nila mas makikita ang play ko at ang tunay kong kakayahan sa loob ng court. Natulala lang si Taiki sa sobrang bilib kay Chinatsu dahil sa tapang at determinasyon niya. Sinabi niya na sobrang hanga siya kay Chinatsu dahil pareho silang nakafocus kung paano mananalo sa paraan na makakaya nila. Kinahapunan, pinaghandaan sila ng coach nila dahil bukas na ang semifinals at ang laban na ito ay magiging matindi, kaya hindi dapat sila magpakakampante. Sa badminton team naman, sobrang nagulat ang iba at napasigaw pa dahil pinahirapan ni Taiki si Haryo at nanalo pa siya. Nagsimula ang round 2 nanograms 2. Sinabi ni Taiki na ang pinaka-nakakainis kapag kalaban niya si Haryo ay ang mga tira nito na laging unexpected. Matindi ang laban ng dalawa, palitan ng malalakas na hampas. Pero mas nag-improve si Taiki dahil nakikita at nababasa na niya ang mga galaw ni Haryo. Nabigla si Taiki dahil sa isa na namang malupit at unexpected na tira ni Haryo. Bumilib si Haryo at natuwa dahil natuto si Taiki ng bagong move bago ang tournament at muntik pa siyang hindi makasabay. Nagpatuloy ang laban nila, at sobrang seryoso si Haryo at ganun din si Taiki. Tila naka-competition mode ang dalawa, na mas ikinamangha ng mga tao dahil hindi natatalo si Taiki at nakakasabay pa siya kay Haryo. Napansin din nila na sobrang gumaling at bumilis si Taiki, napaisip sila na baka nga manalo si Taiki sa tournament bukas. Muntik na matalo si Haryo, pero pinatigil na sila ng gwardya at pinauwi na dahil magsasara na ang eskwelahan. Gigil pa si Haryo dahil lalo pang tumitindi ang laban nila ni Taiki.
Pumanig naman ang gwardya at nagbiro na sa finals na lang ituloy ang laban nilang dalawa. Natulala si Taiki sa sinabi ng gwardya, kaya pumayag na rin si Haryo na tumigil. Sinabi pa niya kay Taiki, "Huwag ka matatalo, Taiki, hanggang hindi mo pa ako nakakalaban." Habang naglalakad pa uwi kasama si Kasahara, napaisip si Taiki kung nagiging magandang laban na nga ba ang binibigay niya kay Haryo. Ngayon, nakakascore na siya at baka nga possible siyang manalo kay Haryo at umabot pa sa Inter-High. Biglang nagsalita si Kasahara, "Hoy, Taiki, kung umabot ka sa Inter-High, aayain mo ba sa date si Chanotsu?" Natulala si Taiki at halos mabaliw sa pag-iisip ng napakaraming posibilidad, na umabot pa sa kasalan sa kanyang imahinasyon. Napansin ito ni Kasahara at tinukso siya, "Alam kong sobrang kitang-kiti ka nang sabihin sa kanya ang nararamdaman mo, ano?" Sumagot si Taiki, "Hindi, no. Pero oo, gusto ko siyang ayain sa date at sabi bakit," at sinabi ni Kalbo na ililibre sila ni Yamamo ng kahit ano bago ang tournament. Pero ang kulit ni Kalbo, kaya pati sila ay naaya at napagastos si Yamamo ng hindi oras. Habang tumitingin ng bibilhin, napatingin si Taiki sa isang beach magazine sa beach. Agad namang sumabat si Kasahara, "Alul, gusto mo lang siya makita na naka-swimsuit." Natawa si Taiki at inamin sa sarili na na-imagine nga niya yon, pero nilinaw niya kay Kasahara, "Gusto ko talaga siyang makasama sa iba't ibang lugar. Kaming dalawa lang, at gagawin ko to kung makakarating ako sa Inter-High." Hindi kinaya ni Kasahara ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang tumakas, pero agad siyang pinigilan ni Taiki. Napansin siya ni Hina at may naisip ito. Lumapit siya kay Taiki at inasar-asar pa siya ni Hina at sinabing, "Libre naman ito ni Yamamo," kaya't kumuha siya. Sabay sigaw ni Taiki, "Kala ko ba nakadiet ka, Hika?" Kung naiinis ba siya, natutuwa, o nagseselos. Habang papaalis, sinabi ni Hina kay Taiki na sa last day ay bibigyan niya si Taiki ng regalo, kaya't siguraduhin niyang mananalo siya. Nakatingin si Chanotsu kay Hina habang naglalakad ito paalis, na may kakaibang reaksyon na naman sa kanyang mukha. Nagkatinginan ang dalawa, pero agad na lumingon si Taiki palayo. Nailang siya dahil sa pag-uusap nila kanina ni Hina, kaya't hindi niya matignan sa mata si Chanotsu. Umalis na ang mga kaklase nila, kaya't lumang treat niya. Sinabi ni Chanotsu na, "Naubos ko na ang pera ko, eh." Nagsalita pa si Chanotsu na may cute na tono at agad na inabot ni Taiki ang pagkain kay Chanotsu at napaisip na, sobrang hilig talaga kumain ni Chanotsu, no? Napatulala si Taiki dahil sobrang saya at nakangiti si Chanotsu nung binigyan niya ito ng pagkain. Sabay sabi ni Taiki, "Hindi ko alam na gutom ka na pala, Chanotsu." "Hindi," sagot ni Chanotsu. "Nainggit lang ako kay Hina." Nagtaka si Taiki, at bago siya makapagtanong, nginitian siya ni Chanotsu at sinabing, "Salamat sa pagkain, ah. Ngayon kaya ko nang ibigay ang lahat sa mga laban ko." Umalis na si Chanotsu dahil tinawag na siya ng mga kasama niya, na nag-iwan kay Taiki na napapaisip tungkol sa sinabi ni Chanotsu na nainggit siya dahil kay Hina. Sinabi ni Taiki, nagselos siya? Ano kaya ang ibig sabihin ni Chanotsu? Kinaumagahan, tumunog ang alarm clock ni Chanotsu, pero tila walang gana at wala sa mood si Chanotsu. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito? Lumabas at bumaba na si Chanotsu ng kwarto, at dito niya nakita si Taiki na nag-e-exercise at nag-stretching. Tinitigan at natulala siya kay Taiki, pero maya-maya, nilapitan niya ito at sinabing, "Wow naman, napaka-healthy living mo talaga, Taiki." Sumagot si Taiki at sinabing, "Good morning, Chanotsu. Hindi kasi ako makaupo lang dahil pakiramdam ko lalo akong kakabahan." Habang nagsasalita si Taiki, tila nakatitig at natutulala lang si Chanotsu sa kanya, hanggang sinabi ni Taiki na sa tingin niya, imbis na kabahan siya, sobrang excited niya ngayon. Nagulat si Chanotsu sa sinabi ni Taiki, kaya't sinabi niyang saysabayan niya si Taiki. Dahil dito, natulala si Taiki at tila may iniisip. Pagkatapos nito, sabay sila ng stretching, pero hindi mapigilan ni Taiki na tumitig at ma-appreciate ang ganda ni Chanotsu. Tinanong ni Chanotsu kung ngayon ba ang doubles nila. Sumagot naman si Taiki ng, "Oo, at bukas naman ang singles namin." Tinanong naman ni Chanotsu kung gaano kadaming tao ang nakakaabot sa Inter-High. Sinabi ni Taiki na, isang doubles at 2 singles na player. Nagulat si Chanotsu dahil napakahirap pala,
dahil sa dami ng player sa badminton team, halos 2 tao lang ang makakapasok sa inter-high. Kaya nga, sagot naman ni Taiki. Sinabi naman ni Chinatsu, iba naman ang amin. Team sports kasi ang basketball, kaya lahat kami magkakasama makakapasok. Pero kahit na, sagot naman ni Taiki, alam kong hindi din madali ang inyo. At saka narinig ko na malakas ang Kagohara High. Sumagot naman si Chinatsu ng, oo nga, sigurado sila ang makakalaban namin sa finals kaya kailangan namin manalo. Bukas ang finals, di ba? Tanong ni Taiki. Oo, bukas na ang finals namin, sagot ni Chinatsu sabay ngiti. Dahil dito, napatulala at tila may bumabagabag na naman sa isip ni Taiki. Hindi na niya mapigilan ito, kaya't sinabi niya kay Chinatsu, Chinatsu, may gusto sana akong itanong sa iyo bukas pagkatapos nyo. Napasagot naman si Chinatsu ng, ha? Hindi ngayon? Bukas pa? Oo, bukas, sagot ni Taiki. Ang bumabagabag pala sa isip niya ay ang nangyari sa kanila kagabi ni Chinatsu at Hina. Nang sinabi ni Taiki na bukas niya itatanong, ang sagot naman ni Chinatsu ay, okay, bukas na lang. Pero ako, pwede magtanong ngayon. Nabigla si Taiki at nagtaka, kung ano yun. Tinanong ni Chinatsu kung meron bang cheer calls o kung ano ang sa badminton team. Sagot naman ni Taiki, oo meron. Ipan, siya. Ang ibig sabihin ng ipan ay 1 full point. Ayon ang cheer namin. Hindi inasahan ni Taiki ang ginawa ni Chinatsu. Biglang nag-cheer sa kanya si Chinatsu at sinabing, Taiki, ipan. Galingan mo ha. Sabay ngiti sa kanya. Natulala si Taiki at namula. Hindi alam kung paano mag-react. Pero si Chinatsu ay nakatitig lang kay Taiki at nakangiti. Para hindi na maging awkward ang sitwasyon, dahil tila parang nagyelo si Taiki, biglang lumingon sa kabila si Chinatsu at iniba ang usapan. Sinabi niya, wow, sobrang nakaka-refresh ang workouts ngayon, ha? Lamingga rin si Taiki sa kabila, habang namumula, dahil palaging pinapakabog ni Chinatsu bigla ang dibdib niya. Papasimula na ang doubles nila Taiki at naghahanda na ang mga player sa gymnasium kung saan gaganapin ang tournament. Sobrang dami ng players dito, at lahat ay porsigido at desidido para manalo. Si Taiki naman ay sobrang init na init dahil mid-June pa lang, at ganoon na kainit. Kaya nga, sagot ni Haruo, at saka hindi pa natin pwedeng buksan ang mga bintana. Napatingin si Taiki sa mga players at sinabing, ganito pala ang atmosphere ng tournament. Sobrang focused ang lahat, hindi niya alam kung bakit na-excite siya at nagugustuhan niya ito. Si Haruo naman ay tinitingnan ang schedule ng mga laban. Maya-maya, tumayo na si Haruo at aalis. Pero tinanong ni Taiki kung saan siya pupunta. Kaya't sinabi ni Haruo, halika, sumama ka. Humanap sila ng magandang spot dahil manunood pala sila ng laban. Napaisip si Taiki kung sinong player kaya ang papanuurin ni Haruo. Nagulat sila, pati ang mga tao, nung tinawag na ang pangalan ni Hyodo, ang player na tumalo kay Haruo. Hindi makapaniwala ang ibang mga player sa aura ng Hyodo pair na ito dahil tila ibang level. Napabilib din si Taiki dahil unang beses niyang makita si Hyodo, ang taong kahit isang beses ay hindi pa natatalo ni Haruo. Habang naglalakad, napansin ni Hyodo si Haruo at sinabing, hindi ko in-expect na makita ka dito, Haruo. Pumunta ka ba dito para matalo? Pero si Haruo ay hindi magpapatalo sa trash talk na ito kaya't sinabi niya, dapat sa iyo ko sinasabi yan, Hyodo, dahil kukunin ko sa iyo ang trophy. Nagpatuloy pa sa pagta-trash talk ang dalawa, hanggang tinawag na si Hyodo ng kanilang coach. Pero bago umalis, nag-iwan siya ng mensahe kay Haruo, sinabi niya, alam kong andito ka para kumuha ng strategies at aralin ang galaw ko. Sabay alis na nag-iwan ng kaba at pagkabigla sa dalawa. Napakataas ng kumpiyansa niya, sabi ni Taiki. Kaya't sumagot si Haruo, may rason yan. Ang kaya ko lang ay trick shot, pero si Hyodo, kaya niyang tamaan ang trick shots at direct shots. Kung ihahantulad mo ito sa isang video game, ang skill, sense, physical, at speed niya ay maxed out na. Ang lalaking yan ang pinakamalakas at pinakamagaling. Nagsalita ang mga manunood sa tabi nila tungkol sa sobrang galing ni Hyodo. Sabi nila, kapag siya ang kalaban mo, mawawalan ka ng lakas para lumaban. Naawa sila sa mga nakalaban ni Hyodo, hindi dahil hindi sila magaling, kundi dahil kung hindi si Hyodo ang kalaban nila, malayo ang mararating nila sa tournament. Sinabi pa nila na future Olympian si Hyodo.
Nakatulala si Haruo habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng mga manunood, pero nagulat siya nang makita niya si Taiki na hindi kinakabahan at tila sobrang excited. Pinakinggan niya ang mga sinasabi ni Taiki dahil nakikita niya ang mga mali ng kalaban ni Hyodo. Kaya't sobrang na-excite siya at sinabi niyang gusto niyang subukan na siya ang lumaban. Dahil dito, napangiti si Haruo sa kanya. Pero agad na sinira ni Haruo ang excitement ni Taiki at sinabing, madaling sabihin, mahirap gawin. Na-realize ko na kung gaano siya kalakas. Tara na, mag-warm up na tayo. Tawagin ko si Nishida para siya ang mag-record ng laro. Pero alam ni Taiki na depressed si Nishida dahil natalo sila. Habang naglalakad si Taiki mula sa banyo, may nakita siyang isang lalaki na natutulog sa bangkuan at nakalaglag sa sahig ang wallet nito. Napagtanto ni Taiki na kailangang sabihan ng lalaki kahit natutulog ito. Kaya ginaisang ito ni Taiki at sinabing nahulog ang wallet niya. Nagpasalamat ang lalaki sa kabutihang ginawa ni Taiki. Umalis na si Taiki dahil tinawag na siya ni Haruo. Pag-alis ni Taiki, sinabi ng lalaki, ang bait ni Taiki. Maya-maya, tinawag siya ng teammate niya. Ang pangalan niya ay Yusa, isa sa mga kakampi ni Hyodo. Sinabi ni Yusa na ang mga kagaya ni Taiki ay hindi magaling sa badminton. Sa loob ng gym, pinapagalitan si Yusa dahil tinatamad na naman ito at pinaglalaroan ang mga strings ng racket. Sinabi ng coach kay Yusa na kailangan nilang i-cheer ang match ni Hyodo. Pinagalitan pa siya nito dahil dapat nanonood siya sa mga senior niya para matuto. Nagpunta sila sa laban ni Hyodo. Ang score ay 16-9. Sinabi ng mga kasamahan nila Hyodo na madali nilang mapapanalo ang laban. Ang kalaban pala nila Hyodo ay sina Taiki at Haruo. Bumulib ang iba sa potential ni Haruo at sinabing kung lumipat si Haruo sa eskwelahan nila, mapapartner siya kay Hyodo at makakarating sila sa nationals. Napansin din nila si Taiki at sinabing, hindi ba first year pa lang siya? Ngunit kahit ganoon, tambak pa rin sila. Sumagot naman si Yusa at sinabing, sa tingin ko, hindi basehan ang score nila sa tunay nilang kakayahan. Sa totoo lang, maganda ang laro nila ngayon. Kung makahanap sila ng finishing move, baka may tsansa pa silang manalo. Nagulat ang lahat dahil nahuhuli ni Taiki ang mga atake ni Hyodo. Nagka-momentum sila, at unti-unting nakahabol. Natuwa si Haruo at sinabing, Niswan, Taiki. Sumigaw si Nakasahara at ang teammates nila para i-cheer sina Taiki. Tumitindi ang laban, at nagka-momentum na sina Haruo at Taiki. Sobrang bumilib ang lahat kay Taiki dahil nakakasabay siya sa mga halimaw na ito kahit first year pa lang siya. Nasasalo ni Taiki ang mga tira ni Hyodo at naging agresibo sa pag-atake. Tumira si Taiki ng sobrang galing na si Hyodo mismo ay nagulat at hindi nagawang masalo ito. Pero sa kasamaang palad, out of bounds ang tira ni Taiki, na naging sanhi ng pagkatalo nila sa unang round. Habang nagpapalit sila ng pwesto, dismayado si Taiki dahil muntik na silang makahabol. Naiisip niya na kung naipasok lang niya ang crucial point na yun, baka ibang kwento ang resulta. Biglang natigil si Taiki nang tinapak siya ni Haruo sa likod at sinabing, focus ulit tayo. Huwag ka nang madismaya, may second round pa. Bumilib naman ang kabilang team dahil sa ginawang laro ni Taiki at Haruo. Nakahabol sila at naging close game pa. Natuon din ang pansin ng lahat sa smash ni Taiki, kung pumasok yun, napaka-imposibleng depensahan. Kinagabihan, umuwi na si Chanotsu galing eskwelahan. Sinalubong siya ng nanay ni Taiki para i-congratulate dahil nakaabot sila sa finals. Sinabi ng nanay ni Taiki na aalis muna siya para bumili ng ulam. Pero bago umalis, tinanong ni Chanotsu kung kamusta ang laban ni Taiki kanina. Mukhang natalo sila, sagot ng nanay ni Taiki. Pinuntahan ni Chanotsu si Taiki at naabutan niya itong nakadukdak at natutulog. Umupo si Chanotsu sa gilid ni Taiki at tinitigan siya. Habang pinagmamasdan si Taiki, sinabi niya sa sarili na gusto niyang i-comfort si Taiki. Dito niya napansin ang nakasulat sa notebook ni Taiki, sa susunod, itatama ko na ang smash ko. Sumaya si Chanotsu sa nabasa niya at sinabing, oo, alam kong kaya mo yan, Taiki, habang nakatitig at nakangiti. Lumipas ang ilang oras at dumating na ang nanay ni Taiki, kaya ginaisang na siya. Paggising ni Taiki, sinabi niya, parang napanaginipan ko si Chanotsu. Nagulat siya nang makita niyang may sinulat si Chanotsu sa notebook niya. Napangiti si Taiki at sinabing, pati ba naman ang sulat mo,
kayang palakasin ang loob ko. Ang nakasulat sa notebook ay, alam kong kaya mo yan, Taiki. Kadami ng sinulat mo na sa susunod, itatama ko na ang smash ko. Kinabukasan, habang tinitingnan nila ang schedule, sinabi ni Haruo, makinig ka, Taiki. Ako ang makakalaban mo sa finals. Pero bago yun, kailangan mong talunin si Hyodo sa semifinals. Kahit na natalo tayo sa, agad pinutol ni Taiki ang pagsasalita ni Haruo at sinabing, okay lang yun. Ibibigay ko ang lahat ko para manalo. Sabay alis. Iniisip ni Haruo, akala ko malulungkot si Taiki dahil sa pagkatalo namin sa doubles at higit sa lahat, ang makakaharap niya ay si Hyodo. Pero hindi pala, iba ka talaga, Taiki. Habang naglalakad, sinabi ni Taiki sa sarili, mananalo ako. Kahit na ang kaharap ko pa ay national player. Hindi ako sesuko, ibibigay ko ang lahat ko. At alam kong ganun din si Chanotsu. Sa kanyang unang laban, agad natapos ang laro. Ang score ay 21 hanggang 11 at 21 hanggang 13. Ang nanalo ay si Yusa mula sa Sochi High. Hindi alam ni Taiki ang nangyari dahil sobrang overwhelmed siya. Bigla siyang natauhan, ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap na tapos na pala ang laban. Hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang dismayado. Dumating si Hina at nagulat. Sinabi niya, tapos na agad ang laban? Tinanong niya si Kalbo, hindi ba meron pa silang laban? Kagaya ng second game, para kalabanin ang isa pang natalo. Oh, second chance game. Kasi alam ko, hindi pa tuluyang naka-warm up si Taiki. Sinagot siya, walang ganon. Sumagot naman si Hina, pero sobrang nagpursige at dugot pawis ni Taiki ang binigay para dito. Sinabi ni Kalbo, wala ganun talaga. Bilang atleta, dumadaan lang parang kidlat ang isang tournament. At saka, hindi ka na-recognize o nananalo dahil lang binigay mo ang todo mo at effort. Ayun ang katotohanan sa landas na ating tinatahak. Habang naririnig ito, halata ang lungkot sa mata ni Hina para kay Taiki. Sa locker room, nakita ni Hina si Taiki na nakaupo. Halata sa mukha niya na sobrang dismayado. Si Hina naman ay nakatayo lang, nalulungkot para kay Taiki. Hindi na nakatiis si Taiki at sinabing, magsalita ka naman. Ano to? Red light, green light. Kaya nagsalita si Hina at lumapit kay Taiki. Sinabi niya, hindi ako naglalaro ng mga pangbata na ganon. Sumagot naman si Taiki, alul, mahilig ka kaya sa mga pambata? Agad namang sagot ni Hina, ano ba yan, sasabihin mo pa talaga yan sakin? Dinalan pa naman kita ng pagkain. Hala, talaga ba? Sagot ni Taiki. Gumawa ka talaga ng bento para sa akin? Ngumiti si Hina habang namumula ang kanyang pisngi at sinabing, syempre. Alam kong sobrang nagpersige ka Pero tulad ng tipikal na duo nilang dalawa, nag-asara na naman sila. Sa halip na mag-thank you, sinabi ni Taiki, wow, dismayado na nga ako kanina. Ngayon, nadagdagan pa ng kaba dahil sa pagkain na to. Biglang naglabas ng masamang enerhiya si Hina at sinabing, may sinasabi ka ba, ugok? Wala, sagot ni Taiki. Masaya lang ako. Maya-maya, binuksan na ni Taiki ang pagkain at nag-sorry kay Hina, dahil naabala pa siya sa pagdala nito. Seryosong sumagot si Hina, okay lang yun, Taiki. Habang kumakain, sinabi ni Taiki, minsan naiisip ko na sobrang baba ng skill level ko, parang hindi ko abot ang makaabot sa inter-high. Pero ang pagkakaroon ng mataas na pangarap ang nagtutulak sa akin. Napangiti naman si Hina habang maijing nakikinig sa saloobin ni Taiki. Patuloy sa pagsasalita si Taiki at sinabing, dahil sa goal kong yun, wala na akong choice kundi mag-improve. At sa tingin ko, nag-improve naman ako. Nanalo nga ako ng isang laro kay Haruo At ang nakakabaliw, naisip ko pa na baka kaya ko ngang umabot sa inter-high. Natulala si Hina kay Taiki, namumula habang sobrang bilib sa kanya. Sa loob ng tournament, matindi ang laban ni Hyodo at Haruo. Sobrang bilib ang mga tao, at napapasigaw sa dikit na score ng dalawa. Bilib din ang mga scout, lalo na kay Hyodo, at sinabing mukhang magiging champion na naman ang Sochi High ngayong taon. Wala sobrang lakas talaga ni Hyodo, ani nila. Sinabi rin nila na magaling si Haruo, at impressive na nakaabot siya sa inter-high kahit second year pa lang siya. Sa susunod na taon, gagraduate na si Hyodo, kaya siya ang magiging number 1, pero may isa pang may mataas na potensyal, si Yusa mula sa Sochi High. Natapos ang laban at natalo muli si Haruo kay Hyodo.
Kinagabihan, pagkatapos ng tournament, gigil na gigil si Haryu at sinabing, dudurugin ko si Hyodo sa Inter-High. Hinahanap niya si Taiki para ilibre sana ng pagkain, ngunit wala ito sa paligid. Sinabi ni Kalbo na umuwi na si Taiki, at sa tingin nila, sobrang lungkot nito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Taiki sa sarili, hindi ako dapat manatiling dismayado. Kailangan kong mag-focus, mag-practice, at higit sa lahat, magpatuloy at sumubok muli sa susunod na taon. Napaisip siya, first year pa lang siya, kaya may second chance pa siya, kahit wala na si Chanotsu dito. Habang papasok sa bahay, narinig niya si Chanotsu at ang kanyang nanay na masayang-masaya dahil nakaabot si Chanotsu sa Inter-High. Natuwa si Taiki para kay Chanotsu, iniisip na natutupad niya ang kanyang mga pangako. Ngunit sa kabila ng saya para kay Chanotsu, hindi niya maalis ang bigat sa dibdib niya, dahil siya lang ang hindi nakaabot sa Inter-High at hindi natupad ang sariling pangako. Hindi na niya kinaya at bigla siyang nagtatakbo palabas habang umiiyak. Ano kaya ang paparating na hinaharap para kay Taiki? Mawawala na ba talaga siya ng pagkakataon sa kanyang pangarap at kay Chanotsu? Comment, Taiki, para sa next part ng ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mga high-quality recaps kagaya nito.